Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3921-3940. Kabanata 3921 malaking sekta. Tulad ng nangyari, ang pamamaraan ni Levi sa pagpapatuyo ng Arctic Lake ay sa pamamagitan ng paggamit nito upang mag-metamorphose. Sinipsip niya ang enerhiya ng kidlat, ang kapangyarihan ng Earth Ley Line, at maging ang mga elementong subarctic na natamo sa tubig bago ay channel ang kanyang mga pangunahing pamamaraan upang sumangga ang natitirang bahagi ng tubig. Sa kasamaang palad, sa sandaling pumasok si Levi sa kanyang elementarya na yugto ng metamorphosis, nagsimulang lumaban si Heavenly Thunder at patuloy siyang hinampas. Kung tutuusin, sinisira ni Levi ang bagong balanse ng enerhiya na natamo niya kanina lang. Gayunpaman, dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan, ang pag-atake ni Heavenly Thunder ay walang ibang naramdaman kundi isang KT na maaari niyang scratch at kibat balikat. Pagkatapos ng isang mahabang, walang kwentang pakikibaka, sa wakas ay sumuko ang Heavenly Thunder at pinahintulutan ang tubig sa Arctic Lake na maubos sa isang nakababahala na bilis. Swoosh! Habang ang enerhiya ng kidlat sa tubig ay nagpadala ng mga spark na lumilipad, mabilis na hinihigop ni Levi ang mga ito sa kanyang mga meridian. Dahil dati siyang nag-metamorphosed sa enerhiya ng kidlat sa Dragon's Grave Valley, ang epekto ng Arctic Lake sa kanya ay halos balewala. Sa kabila noon, alam ni Levi na ang metamorphosis ay makakatulong pa rin sa pag-stabilize ng kanyang bagong cultivation level, kaya ayaw niyang sayangin ang alinman dito. Napatulala sina Sherriette at Larissa nang makita nila ang mabilis na pagbaba ng lebel ng tubig. Akala nila noong una ay magtatagal ang buong proseso, ngunit sa hitsura nito, maaaring higit pa sa sapat ang 3 araw. Ang aming paghakot ng mga mahiwagang halamang gamot ay dapat na maihahambing sa kung anong malalaking sekta ang mayroon, hindi ba? Nag-pipe up si Sherriette. Sa kanyang pagtataka, ngini siya ni Larissa, "Nako, sobra mong pinahahalagahan ang malalaking sekta na iyon." Bilang isang ex-Empyrean ng Eclipse, marami siyang nakita sa kanyang buhay at may malawak na kaalaman sa mga gawain ng malalaking sekta. Ang mga mahiwagang halamang gamot na matatagpuan sa Kenfort ay maaaring mori sa 10 iba't ibang grado, at ang isang mid-level na sekta tulad ng Astralune Sect ay kadalasang mayroong grade 1 o grade 2 na mahiwagang damo. Ang kanilang grade 3 herbs ay kakaunti at malayo sa pagitan, at ito ay kahanga-hanga kung maaari silang magkaroon ng 1 o 2 grade 4 herb. Ang Eclipse, sa kabilang banda, ay may mas maraming grade 3 na mahiwagang damo sa kanilang imbakan. Ang kanilang bilang ng grade 4 herbs ay maaaring bumagsak, ngunit mayroon pa rin silang isang grade 5 na mahiwagang damong ipinagmamalaki. Si Larissa ay isang beses na nagkataon sa Divine Bones lamang dahil ang isang nangungunang manlalaban ay nagplano na gamitin ito upang ipagpalat ang ultimate technique ng Eclipse. Nagdulot ng kaguluhan ang transaksyong iyon sa Eclipse, ngunit kalaunan ay tinanggihan ito ng mga miyembro ng konseho matapos magsagawa ng talakayan. Kahit gaano kahanga-hanga ang mga Divine Bones, walang makakapagpabago sa katotohanan na ang ultimate technique ng isang sekta ang pinakamalaking asset nito. Kung ang discarding iyon ay nabunyag, ang ibang mga sekta ay magkakaroon ng pagkakataon na bumuo ng mga counter-attacks, at sa gayon ay malalagay sa panganib ang kapakanan ng Eclipse. Worst come to worst, baka ma-wipe out pa ang Eclipse. Siyempre, masakit ang pagtanggi sa deal kahit para sa mga miyembro ng konseho ng Eclipse. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Bones ay isang grade 6 magical herb. Sa kasiyahan ni Larissa, ang kanilang paghakot ng mga mahiwagang halamang gamot mula sa Arctic Lake ay higit sa kamanghamanghang. Karamihan sa mga ito ay grade 5, grade 6, at grade 7 herbs, at mayroon ding malaking bilang ng Divine Bones at iba pang grade 8 herbs tulad ng Fire Lilies at Spectral Flowers. Ito ay, walang pag-aalinlangan, isang napakagandang koleksyon na kahit na ang pinakakilalang mga pamilya at mga super sect sa Kenfort ay pangarap lamang. Kung may lumabas na balita, sigurado si Larissa na magugulat ito sa bansa,
kasama ang mga miyembro ng konseho ng Prime Association. Pagkatapos ng lahat, ang Prime Association ay pangunahing nakikitungo sa pangangalakal ng iba't ibang mahiwagang halamang gamot. Kung mas mahusay ang mga mahiwagang damo, mas gusto nilang makuha ang kanilang mga kamay sa kanila. Nako, ang malalaking sekta ay walang kasing daming mahiwagang halamang gamot gaya ng naisip ko. Bulalas ni Sherriette matapos marinig ang paliwanag ni Larissa. Wow, sino ang nakakaalam? Palagi kong iniisip na ang mga malalaking sekta ay magkakaroon ng kahangahangang koleksyon ng mga top-grade na mahiwagang halamang gamot, ngunit sa hitsura nito, kahit na ang mga iyon ay bihira lamang para sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3922 Forge Divine Tool. Si Master ay nagtataglay ng napakaraming top-notch na materyales at kasama ng isang kakaibang kapaligiran sa forging. Naniniwala ako na ang Peking Ultimate na sandata ay nasa pinakamataas na antas sa loob ng Kenfort. Talagang inaabangan ko ang sandali na magkakaroon ng hugis ang Premium Ultimate Weapon. Napuno ng halo-halong emosyon si Larissa at inaabangan iyon. Ang mga mapagkukunan na mayroon siya noong kasama niya si Levi ay higit na nakabukas sa kanyang paningin kumpara noong panahon na Empyrean pa siya sa Eclipse. Pagkatapos ng binyag ng kapangyarihan ng Heavenly Thunder, pati na rin ang metamorphosis kapag sumisid ng malalim sa Arctic Lake, ang antas ng paglilinang ni Larissa ay bumuti ng husto. Kung patuloy siyang mananatili sa Eclipse, kakailanganin niyang gumugol ng ilang taon upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Napabulalas din si Sherriette, tunay nga, ang pamamaraan ng pag-forging ni Lord Garrison ay nakarating din sa pinakamataas nito, at iniisip ko kung anong uri ng kakilakilabot na antas ang magiging pinakahuling sandata. Ayon sa mga detalye ng naunang Napking Ultimate Weapons, ang mga ito ay pinik gamit ang top-grade magical herbs na may karagdagan ng natural na kapangyarihan ng Heavenly Thunder at Earth Fire. Natatakot ako na talagang makakagawa ng isang Ultimate Premium na sandata na ituturing na pinakamalakas na Ultimate Weapon ng mga nakatagong sekta, pagpapalagay ni Larissa. Sunod-sunod ang nakakagulat na galaw ni Levi, at halos nasanay na si Larissa. Kung may nagsabi sa kanya na si Levi ay maaaring gumawa ng isang tunay na premium na ultimate na sandata dati, iisipin niyang isa itong panaginip. Gayunpaman, mayroon siyang hindi maipaliwanag na tiwala sa kanya ngayon. Naramdaman pa niya na walang hindi makakamit ni Levi sa mundong ito, kabilang ang pag-forging ng mga nangungunang premium na ultimate na armas. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Ang Arctic Lake ay ganap na na-metamorphosed at pinatuyo ni Levi, at ang mga bitek sa ilalim ng Arctic Lake at Earth Fire ay nahayag din. Tumigil sa pagsubo si Levi. Ang kanyang metamorphosis mula sa Arctic Lake ay walang makabuluhang epekto ngunit pinahintulutan pa rin siyang mapahusay ang kanyang antas ng paglilinang. Binabati kita sa pagpapatuyo ng Arctic Lake, Master. Binabati kita, Lord Garrison. Magkasunod na nagsalita sina Larissa at Sherriette, at hindi na sila makapaghintay na makita si Levi na pandayin ang Premium Ultimate Weapon. Nanatiling hindi nabigla si Levi at sinabi sa malalim na boses, magsisimula akong gumawa ng pinakahuling sandata mamaya. Pareho kayong dapat lumayo sa akin. Kung wala ang Arctic Lake, ang Heavenly Thunder at ang Earth Fire dito ay magiging mabangis. Ang kaunting pagkagambala ay maaaring humantong sa pagkasunog. Naiintindihan. Nagmamadaling tumugon ang 2 babae na may paggalang. Ang totoo, naramdaman din nila ang mabangis na enerhiya sa paligid. Ito ay parang isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras, na lubhang mapanganib. Hindi na nagsalita pa si Levi. Direkta niyang dinala ang lahat ng kinakailangang materyales sa paligid ng Earth Fire at nagsimulang gumawa ng pinakamataas na sandata. Kaluskos. Ang Earth Fire ay tumaas sa hangin, at tila natunaw ang mga espasyo sa paligid. Sa ganoong temperatura, kahit si Levi ay ramdam ang panunuyo ng hangin. Ang pinaka-nakakatakot ay nagkaroon ng lamig na nakatusok sa buto sa gayong pagkatuyo. Ang orihinal na sumasalungat na mga katangian ng temperatura ay lahat ay puro sa Earth Fire. Ito ay tiyak na sanhi ng natatanging katangian ng Arctic Lake dati. Magsimula na tayo. Inihagis ni Levi ang Star Metal at Firestone sa core ng Earth Fire at pinakawalan ang kapangyarihan, na bumubuo ng napakalaking energy vortex na nasa gitna ang kanyang katawan.
Ang kapangyarihan ng langit na kulog, sa aking utos. Ang utos ni Levi ay sinundan ng makakapal na ulap at dagandong ng mga bagyo. Kaagad pagkatapos noon, isang tatlong kulay na heavenly thunder ang tumama at halatang naakit sa energy vortex ni Levi. Ang heavenly thunder ay nagpatuloy sa paghampas sa earthfire ng eksakto. Ang banggaan ng dalawang katangian ng lamig at kuryente ay agad na nagpakawalan ng nakakatakot na presyon ng enerhiya. Ang panginginig ng boses ng malakas na presyon ng enerhiya ay nagmula ngunit direktang sinalungat ng kalasag ng enerhiya na inilabas ni Levi sa oras. Kaya naman hindi sinaktan sina Sherriette at Larissa. Ang star metal at ang apoy na bato ay agad na natunaw sa pagsabog ng dalawang marahas na enerhiya. Patatagin. Nagmamadaling inihagis ni Levi ang pamamaraan ng forging upang ihinto ang napipintong pagkawala ng likido sa earthfire sa ibaba sa pamamagitan ng pagkikristal sa dalawang materyales. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,923 Pinakakritikal na hakbang. Sa sadyang traksayon ng kapangyarihang inilabas ni Levi, ang napipintong pagkawala ng hilaw na likido ng mga materyales ay agad na napalitan ng kristal. Ngunit malinaw na makikita na ang mga kislap ng earthfire at ng heavenly thunder ay patuloy na nagpatuloy. Pagkatapos, isang masa ng puting fog ang pinakawalan mula sa ibabaw ng kristal. Ang fog ay naglalaman din ng materyal na kapangyarihan ng star metal at ng apoy na bato, ngunit malinaw na maraming dumi sa loob nito. Kung hindi nakokontrol sa oras at ang kapangyarihan ng mga dumi ay pinahihintulutang pumasok sa purong kristal, ang kadalisayan ng pinakahuling sandata ay mababawasan ng malaki. Sa sandaling ang pagsalakay ng kapangyarihan ng mga impurities ay labis, ang katigasan ng darating na huwad na pinakahuling sandata ay lubos na makompromiso. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay hindi magandang panahon para biglang iwaksi ang fog ng enerhiya ng mga dumi dahil ang enerhiya ng gas ng mga dumi ay patuloy na lalabas sa kristal sa pamamagitan ng patuloy na pagpino. At, makakaapekto ito sa kalidad ng pinakahuling sandata kung ang isang aksyon ay ginawa bago ito ganap na nalinis. At, ang tumpak na pag-unawa sa timing at ang lakas ng isang paglipat ay ang susi sa pagtukoy kung ang pamamaraan ng pag-forging ng isang tao ay advanced. Ang pinakamaliit na pagkakaiba ay maaaring lumitaw sa isang malaking pagkakamali. Hindi pa ito ang pinakamagandang oras, sabi ni Levi sa sarili. Pagkatapos ng tila walang hanggan, ang mga impurities fog sa paligid ay nagiging masiksik at nagiging sanhi ng hindi malinaw na pag-agos muli. Walang pagdadalawang isip na kumilos si Levi. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang braso at naglabas ng mabangis na enerhiya na nag-alis ng mga impurities energy fog. Biglang muling nagkaroon ng kailanawan ang lugar kung saan niya pinik ang mga tanong na hilaw na materyales. Sa kabilang banda, ang kristal ay naging transparent din na parang salamin sa pamamagitan ng patuloy na pagdadalisay ng kapangyarihan ng heavenly thunder. Makakalat na ito sa divine bone sa ilang sandali pa. Sa puntong iyon, ang enerhiya ng earthfire ay dapat na agad na pumutok. Kung hindi, napakahirap tunawin ang divine bones gamit ang kapangyarihan ng heavenly thunder na nag-iisa. Pagkatapos magdesisyon, ipinagpatuloy ni Levi ang pagpino ng kristal hanggang sa umabot ito sa halos transparent na estado habang mabilis siyang nagdagdag ng isang piraso ng divine bones. Dumagundong. Ang heavenly thunder ay patuloy na sumasabog sa divine bone. Hindi lamang ito nakapagdulot ng anumang pinsala sa divine bone, ngunit ang kapangyarihan ng divine bone ay pinasigla sa halip. Halos pinalipad pa nito ang kristal. Tulad ng inaasahan sa mga tanong na divine bones. Matapos magalit ng heavenly thunder sa loob ng ilang taon, halos hindi na ito maapektuhan ng kapangyarihang ito. Hindi na nag-alinlangan pa si Levi at dirdiretsong itinaas ang kaliwang kamay. Sa lakas ng lakas, biglang umangat ang earthfire na kanina pa nasa state of suppression. Whoosh! Lumitaw ang isang kumikinang na madilim na asol na apoy. Ang parehong nakakapaso at nagyayelong enerhiya ay sumabog ng sabay-sabay, na agad na nakakabit sa ibabaw ng banal na buto. Basag, basag, basag. Ang divine bone ay nagsimulang magpumiglas ng matindi, na para bang isang kriminal ay hinahatulan ng matinding kaparusahan. May narinig pang ang matinis na hiyaw. Ang divine bone ay mayroon ng magandang aura, at nakakagulat na ang ganitong eksena ay maaaring lumitaw pagkatapos dumaan sa nakakapasong earthfire. Buzz, buzz, buzz. Sa sandaling iyon,
ang Divine Bone ay agad na nagpakawala ng kapangyarihan at nanginginig ng husto. Para bang isang buhay na nilalang ang nagsisikap na takasan ang kapalaran ng pagkawasak. Gayunpaman, nagmamadaling inihagis ni Levi ang kapangyarihan upang sugpuin ito, na nagpapahina sa banal na buto. Sa dobleng pambobomba ng kapangyarihan ng Heavenly Thunder at ng nakakapasong Earthfire, unti-unting natunaw ang Divine Bone at kalaunan ay naging mas maliliit na kristal. Sige at matuno. Muling pinakawala ni Levi ang lakas ng Traxayon, at ang asensya ng banal na buto ay agad na kumalat sa mga dati ng nakakondensed na kristal. Sa pamamagitan nito, unti-unting itinapon ni Levi ang lahat ng mga materyales na kinakailangan para sa premium ultimate weapon sa Earthfire. Kasama sa proseso ang pagtunaw, paglilinis, pagsasanib, at pagpino. Ang apat na hakbang na ito ay paulit-ulit, at ang pinaghalong conglomerate ay tuluyang pinutol ni Levi sa hugis ng mahabang espada. Ang susunod ay ang huling hakbang ng proseso ng pagpino. Seryoso ang tingin ni Levi. Ito ang magiging pinakakritikal na hakbang ng buong pamamaraan ng forging. Ang isang tao ay hindi maaaring magbunga ng isang tunay na sandata nang hindi dumaranas ng ilang pagsubok at kapigatian, at ang pangunahing focus ay sa bahaging nagpapadalisay. Ang siyam na kulay na Heavenly Thunder ang may pinaka-divinity. Pipiliin kita bilang pinakamahalagang bahagi ng proseso ng pagpino, kung gayon. Sa pag-iisip na iyon, ginamit ni Levi ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder na nagdulot ng biglaang pagbabago sa mga ulap at dagandong ng mga bagyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,924 na worth staying by his side. Basag. Ang mga maitim na ulap ay nasusuka. Pagkatapos, isang bahid ng kidlat ang bumungad sa kalangitan na parang hudyat ng katapusan ng mundo. Hindi napigilan ni Chariot at Larissa na mapaatres nang makita ang takot sa kanilang mga mata. Matagal silang humanga sa pamamaraan ni Levi sa pagforging, ngunit hindi nila naisip na ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder ay lalago ng husto. Tingnan mo ang ulap. Ang bolt ng Heavenly Thunder na ito ay tila isang siyam na kulay na Heavenly Thunder. Bulalas ni Chariot. Tumingin si Larissa sa direksyon na kanyang itinuturo upang makita ang siyam na kulay na Heavenly Thunder na tumatama sa bagong pormang espada. Klang! Kumikislap kung saan-saan, at nanginginig ang espada habang ang nakakatalam na tunog ng umaalingaw-ngaw na metal ay sumugod sa eardrums ni Chariot at Larissa, na nagpapasakit sa kanila. Gayunpaman, nakikita nila ang espada na nagiging mas malakristal pagkatapos magmetamorphosing kasama ang siyam na kulay na Heavenly Thunder. Bukod dito, na parang nabago, ang matibay na talam ay nakakuha ng isang dumadagandong na aura. Ang siyam ay palaging ang pinakamataas na bilang mula noong sinaunang panahon, at natatakot ako na ang siyam na kulay na Heavenly Thunder ay ang pinakadalisay at pinakamalakas na enerhiya sa lahat ng uri ng Heavenly Thunder. Ginagamit ni Master ang siyam na kulay na Heavenly Thunder upang pasiglahin ang pinakahuling sandata upang mapakinabangan niya ang katatagan at katotohanan ng pinakahuling sandata. Kumpleto na ang buhay ko matapos masaksihan ang isang walang kapantay na pamamaraan ng pagforging na tulad nito, malungkot na sabi ni Larissa. Nakakita na siya ng maraming Master Forger na nagpapanday ng mga ultimate weapons, ngunit magkaiba sila ng mundo kay Levi. Ipinahayag ni Chariot ang kanyang pagsang-ayon. Nakita na niya si Levi na nagpapanday ng mga ultimate weapons sa nakaraan, ngunit hindi ito katulad ng nakita niya ilang minuto lang ang nakalipas. Ito ang tunay na pinakahuling pamamaraan ng pagpapanday, at natitiyak niya na walang sino man sa Kenfort ang makakalampas o makakagawa ng katulad ng ginawa ni Levi. Natutuwa akong nasa tabi ni Levi, isip ni Chariot. Samantala, isang pares ng matingkad na mga mata ang nanunood sa eksena mula sa mga anino malapit sa gilid ng core area. Ang interes ng may-ari ng mga mata ay napukaw. Sa katunayan, isang alon ng masalimuot na emosyon ang dumaan sa kanila nang makita nila ang proseso ng pagpapanday ni Levi, na tila may naalala tungkol sa isang bagay at isang tao mula sa mahabang panahon. Sa kabilang panig, sa pinakalabas na lugar sa kabila ng core area ng Dragon's Grave Valley, ay isang matayog na figure na umiiwas sa mga pag-atake ng Heavenly Thunder. Si Floyd ang dumating para tingnan si Levi. Magulo ang kalagayan ni Floyd. Ang kanyang matatag na mabigat na itim na baluti ay halos wala na, at ang kanyang katawan ay kulay soot black.
Ang mga pag-atake ng Heavenly Thunder ay nagpahirap sa kanya ng husto. Naisip niya na ang Heavenly Thunder ng mga non-core na lugar ay sapat ng nakakatakot, ngunit habang papasok siya sa loob, mas napagtanto niyang nagkamali siya. Sa paghakbang pa lamang niya sa core area, ang Heavenly Thunder sa kalangitan ay naging mas baliw. Napansin ni Floyd na may ilang invisible na enerhiya na umaakit sa iba't ibang kulay na Heavenly Thunder patungo sa pinakagitnang lugar. Ang makulay na Heavenly Thunder na ito ay napaka-nakamamatay. Halos hindi ko na makayanan ang energy shockwave, lalo pa ang buong frontal strike nito. Nagmumura si Floyd sa ilalim ng kanyang hininga. Ang mga regular na pag-atake ng Heavenly Thunder ay nakakakuha na ng higit sa kanya. Walang magawa si Floyd kahit na gusto niyang labanan ang hindi inaasahang pag-atake ng Heavenly Thunder. Noong una, gusto niyang tingnan ang sitwasyon at tingnan kung mailigtas niya ang kanyang amo na si Levi, ngunit sa nangyari, nahihirapan siyang iligtas ang kanyang sarili. Hindi ako pwedeng sumuko, tumanggi akong maniwala na hindi ako makakapasok sa core area. Habang mabilis na nakaiwas si Floyd sa pag-atake, naghanap siya ng lugar na may mas kaunting Heavenly Thunder Strike para makapunta pa sa core area ng Dragon's Grave Valley. Si Eclipse ang unang umalis sa Dragon's Grave Valley, ngunit maraming iba pang puwersa sa Dragon's Grave Valley ay umalis kaagad pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid. Nadama nilang lahat na malabong mabuhay ang magnanakaw at ang kanyang mga tao pagkatapos na makapasok sa Dragon's Grave Valley, dahil wala ng mga palatandaan sa kanilang paligid pagkatapos ng mahabang panahon. Kung sila ay nakaligtas, sila ay muling lumitaw noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3925 Matagumpay na forge ng Ultimate Weapon. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga impormante ng Super Fighters ng Prime Association dala ang balita. Maging si Sylvan ay nawalan na ng pag-asa, nauna siyang umaasa na mabubuhay pa si Levi. Pagkatapos ng lahat, nagpakita si Levi ng malaking kapangyarihan noon. Siyempre, ang pinakamatinding emosyon na naramdaman niya ay ang pagkaawa. Naniniwala siya na si Levi ay maaaring isang master forger. Pinakamalaking swerte ng Prime Association kung si Levi ay nakalabas doon sa buhay para magtrabaho kasama sila. Nako, lahat ng bakas ng pag-asa ay nawala. Pagkatapos ay ipinadala ni Sylvan ang utos para sa pag-urong ng mga impormante. Walang punto para sa kanila na patuloy na mag-aaksaya ng kanilang oras sa Dragon's Grave Valley. Sa lahat, ang Void Sect ay natigil sa lugar na pinakamatagal. Natural, ito ay para maipakita nila kay Eclipse ang kanilang katapatan. Nang lumipas ang linggo, at wala pa ring palatandaan si Levi, sumuko na si Geraint at iba pa. Patay na siguro ang magnanakaw, at hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Retreat na tayo, utos ni Geraint. Sumunod ang ibang mga sekta nang umalis ang Void Sect sa Grave Valley ng Dragon. Ang Grave Valley ng Dragon ay natakot sa lahat ng tanghali. Inilista ng maraming first-in-command ng mga sekta ang lugar bilang isang restricted area at inutusan ang kanilang mga apprentice na huwag tumuntong sa Dragon's Grave Valley. Gayunpaman, ang mga bounty hunters ay nagpatuloy na magtrabaho sa Dragon's Grave Valley ayon sa orihinal na plano. Akala ko ang baliw na iyon ay walang talo, ngunit ngayon, inani niya ang kanyang itinanam at binayaran ang halaga para sa kanyang kayabangan, sabi ni Primo. Tumawa si Santino. Darating ang Diyos para sa mga palalo. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na ang Heavenly Thunder ay sadyang nakakatakot. Sigurado akong maraming mahiwagang damo sa loob ng lugar. Siyempre, ang pinakamahalaga sa loob ay ang Divine Bones. Heptino chimed in morosely, gayon din, nararamdaman ko ang isang espesyal na uri ng spiritual ley line sa loob. Kung walang pag-atake ng Heavenly Thunder, ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Alam nilang lahat na may kakayahan si Heptino na makadama ng mga pagpipiliang linya ng ley. Kung mararamdaman niya mula sa ganoong kalayuan, may isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang linya ng mga linya na ito ng Grave Valley ng Dragon. Si Gloria ay natulala rin. Walang maraming linya ng ley na uriin ni Heptino bilang espesyal. Sad to say, kahit na may mga kayamanan sa loob, lahat ay walang kabuluhan kung hindi tayo makakalabas ng buhay sa lugar. Kaya, itigil ang pag-iisip tungkol dito. Walang kwenta ang mamatay sa burol na ito, sabi ni Geraint sa mahinang boses.
Nagbuntong hininga ang karamihan. Gaya ng sinabi ni Geraint, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon sa Dragon's Grave Valley kung ang lugar ay maaring sirain ang magnanakaw at ang kanyang squad. Kung sila ay namatay, hindi nila makukuha ang alinman sa mga mahiwagang damo mula sa lugar. Kapag nag-upgrade ulit ako, kailangan kong pumasok at mag-survey sa Dragon's Grave Valley, sabi ni Gloria sa sarili. Samantala, gumamit si Levi ng 7 buong araw upang lumikha ng unang ultimate na sandata. Isa itong espada na may 70 sentimetro ang haba ng Divine Bone Hilt, at ang ningning nito ay kapansin-pansin. Sa katunayan, kapwa nakita ni na Chariot at Larissa na imposibleng maalis ang tingin sa espada. Ang talon ng espada ay malakristal na malinaw, kahit ang mga kristal na may pinakamagandang kalidad ay walang halaga kung ihahambing dito. May mga kumikislap na kuryente minsan sa gilid ng talam, at ramdam din nila ang lamig nito. Higit pa rito, na parang isang kasama ng mundo, ang isang kakaibang paghindayog ng espada ay magpapakalat ng banayad na palabas ng enerhiya. Guro, maaari mo bang ipakita ang kapangyarihan ng pinakahuling sandata para sa amin? Tama siya, Lord Garrison. Gusto ko ring masaksihan ito. Parehong excited sina Chariot at Larissa. Tumanggaw si Levi at sumagot, oo naman. Tulad nila, curious din si Levi sa kapangyarihan ng espada. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakahuling sandata na ibinuhos niya ng husto. Pagkatapos, na may hawak na espada, malamang kumaway si Levi sa direksyon ng malayong Arctic Lake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3926 ang pangalan ng pinakamahusay na armas. Whoosh! Isang kislap ng liwanag ang lumitaw, at ang tunog ng kulog ay humalangaw-ngaw sa hangin. Sa susunod na segundo, bumukas ang isang bitek sa solidong ibabaw ng Arctic Lake. Swoosh! Makalipas ang ilang segundo, tumagos ang tubig mula sa bitek ngunit hindi nagtagal ay nagyelo dahil sa lamig ng atake ng espada. Tulad ng inaasahan sa isang premium ultimate weapon. Talagang nakakatakot. Ang ibabaw na ito ay nakatiis sa hindi mabilang na mga strike ng Heavenly Thunder sa mga nakaraang taon, at kahit na ang isang normal na ultimate weapon ay magkakaroon ng problema sa pag-iiwan ng marka dito. Bukod dito, hindi gumamit si Master ng anumang mga diskarte. Sa madaling salita, ang Fisher na ito ay isang tagapagpahiwatig ng kapangyarihan ng espada. Nang marinig iyon, naramdaman ni Chariot na nalaglag ang kanyang panga. Hindi niya iyon napansin kanina. Kahit na ang isang tao na hindi isang magsasaka ay magagawang harapin ang isang mapang wasak na suntok sa pamamagitan ng espada. Kung ang isang cultivator ng espada ay gagamit ng espada, mas mahusay nilang magagamit ang espada. Hindi masama, medyo nasiyahan si Levi sa espada. Kung ikukumpara sa bagong espada, ang Jaws Crusher ngayon ay parang isang basura. Lord Garrison, bakit hindi mo bigyan ng pangalan ang ultimate weapon na ito? Mungkahi ni Chariot, inihilig ni Levi ang kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, tatawagan ko itong Dragon's Grave. Anong magandang pangalan? Mabilis naman itong sinang-ayunan ni na Chariot at Larissa. Malinaw na pinangalanan ito ni Levi bilang pag-alaala sa paglalakbay sa Dragon's Grave Valley, at isa rin itong pangalan na magpapasindek sa puso ng mga tao. Manatili ka rito. Patuloy akong gagawa ng mga ultimate weapons. Pagkaraan ng isang pause, idinagdag ni Levi, hindi kita pagmalupitin pagkatapos mong pumunta dito kasama ako. Gagawa ako ng ultimate weapon para sa bawat isa sa inyo bilang reward. Salamat, Master. Salamat, Lord Garrison. Parehong lumuhad sina Chariot at Larissa sa harap niya bilang pasasalamat. Walang sinabi si Levi tungkol dito at nagpatuloy sa pagmamik ng pinakahuling sandata. Ang mga mapagkukunan na kanyang nakolekta ay higit pa sa sapat para sa kanyang sariling paggamit, at kung gagamit siya ng ilan upang makinabang ang mga tao sa kanyang paligid, mapapagtagumpayan niya ang kanilang mga puso at katapatan. Tunay nga, nagpapasalamat si Larissa, at ang huling hinanakit niya para sa kanya ay napawi. Makukuha niya ang napakagandang kalidad ng premium ultimate weapon sa pamamagitan lamang ng pananatili sa tabi ni Levi. Sa kabilang banda, hindi pa rin siya makakatanggap ng katulad na pagtrato dito kahit na babalik si Eclipse sa kanilang maluwalhating lumang araw. Higit pa rito, ipinakita sa kanya ni Levi kung gaano siya kalakas sa pagpunta nila rito.
Ang pagiging tagasunod niya ay isang bagay na hindi niya pagdudusahan. Gaano ito kahanga-hanga sa sandaling umalis tayo sa Dragon's Grave Valley na may isang premium na ultimate weapon. Nagsisimula ng magpantasya si Larissa kung paano siya titignan ng iba nang may paghanga sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga nangungunang sekta sa Kenfort ay lalaban sa isa't isa upang makuha ang kanilang mga kamay sa premium na ultimate na sandata na ginawa ni Levi. Napatulala rin si Sherriette, iniisip kung nasa panaginip ba siya. Wala siyang background na kasing kapangyarihan ni Larissa, kaya mas lalo niyang pinaasa si Levi. Ang Astralune sect ay isang ordinaryong mid-level sect lamang. Kung hindi siya makikipag-cross sa landas ni Levi, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang premium na ultimate weapon. Kaya naman, hindi maipaliwanag ang pananabik na nadama ni Sherriette sa pag-asang makakuha ng hindi mabibaylang gantimpala tulad ng pagiging tagasunod ni Levi. Samantala, kumalat na parang apoy ang balita ng muling paghahalal ng Eclipse sa isang Empyrean. Higit pa rito, dahil pinatay ni Levi ang marami sa mga paladin ng Eclipse at Eclipse Academy, agad na kailangan ng Eclipse ng bagong dugo. Kaya naman, labis nilang ibinaba ang kanilang mga pamantayan noong eleksyon para sa Empyrean. Sa nakaraan, ang mga kwalipikado para sa tungkulin ay kailangang isa sa mga nangungunang miyembro ng isang katamtamang laki ng sekta. Gayunpaman, ang laki ng mga sekta ng mga kandidato ay hindi pinaghigpitan sa Empyrean election sa pagkakataong ito. Hanggat ang isa ay may sapat na talento, maaaring lumahok sa halalan. Natuwa ang mga maliliit na sekta, dahil hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong paboran ang Eclipse noong nakaraan. Ngayon, hanggat naging kandidato sa halalan ang isa sa kanila, mapapalago nila ang kanilang mga sekta. Kaya, maraming maliliit na sekta ang nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na manlalaban. Ang Void Sect, natural, nakatanggap din ng balita. Dahil matagal nang gustong sumali sa Eclipse, mabilis na tumungo si Gloria sa halalan. Gayunpaman, bago niya gawin iyon, tuluyan niyang nilamon ang Dragon Leyline na ibinigay ni Heptino para sa kanya upang ma-upgrade ang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3927 Empyrean Election. Mayroong isang malaking arena na may makapal at pantay na ibabaw sa Eclipse, at ginawa ito gamit ang isang macontab na itim na meteorite na maaaring sumasalamin gaya ng isang salamin. Sa paligid ng arena ay may 4 na observation deck sa paligid ng arena, at sa isa sa kanila ay ang mga mahahalagang matatanda ng Eclipse. Sila ang mga hukom para sa halalan, at sila ay dumating upang saksihan ang iba pang mga talento sa paglinang ng mga kandidato. Sa ibaba ng arena ay ang abala. Mayroong daan-daang mga sekta na dumating upang sumali sa halalan ng Empyrean, kahit na karamihan sa kanila ay maliliit na sekta. Kadalasan, ang mga sekta na ito ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isang malaking sekta tulad ng Eclipse. Kaya naman, sabik silang samantalahin ang pagkakataong umakyat sa tuktok. Kahit na hindi naging Empyrean ng Eclipse ang kanilang mga miyembro ng sekta, magiging mabuti rin ang pagkakaroon ng pagkakataong sumali sa Eclipse Academy. Ang Empyrean ng Cloudblade Sect ay nakapasa sa preliminaries at ngayon ay kandidato para sa Empyrean election ng Eclipse. Ang Empyrean ng Red Sea Alliance ay hindi sapat na talento ngunit tinatanggap sa Eclipse Academy para sa karagdagang pagsasanay. Katamtaman ang Empyrean ng Blue Flame Sect. Isang gantimpala ng 5 dekalidad na kristal na may enerhiya na ibibigay sa kanya bilang pampatibay loob. Isa sa mga elder ng Eclipse ang nag-aanunsyo ng mga resulta. Tuwang-tuwa ang mga sekta na ang mga Empyrean ay napili bilang mga kandidato ng Empyrean ng Eclipse. Masaya rin ang mga napiling sumali sa Eclipse Academy. Kahit na ang mga sekta na tinanggihan ay hindi nakaramdam ng sama ng loob pagkatapos matanggap ang gantimpala ng aliw ng mataas na kalidad na mga kristal na nagre-resulta sa enerhiya, kahit na nakaramdam sila ng kaunting panghihinayang tungkol sa pagkabigo. Gayunpaman, ang mga dekalidad na kristal na enerhiya ay ang pinakamahusay na mga uri ng paglilinang para sa maliliit na sekta na tulad nila, kaya lahat sila ay nagpapasalamat sa Eclipse. Ang kanilang pasasalamat ay kung bakit sila ay ginantimpalaan ng Eclipse ng mga kristal sa unang lugar. Ipapaakyat natin ngayon sa entablado ang Void Sect na si Gloria Gaston. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ng matanda ng Eclipse, lumundag si Gloria sa arena.
Mangyaring magpatuloy sa iyong pagpapakita, ang sabi ng matanda habang ang halik ng pag-asa ay lumipas sa kanyang mga mata. Si Gloria ang sinabihan niya ng kanyang deputy sect leader na bigyang pansin, kung tutuusin. Kaya naman, gusto niyang malaman kung ano ang pinagkaiba ni Gloria sa iba. Ang unang ginawa ni Gloria ay ipinakita ang sarili sa karaniwang pana. Pagkatapos, nang hindi nag-aksaya ng isa pang hininga, ipinadala niya ang kanyang pamamaraan sa paglamon. Isang malaking energy whirlpool na may Gloria sa gitna ng nabuo. Parang nakarinig ng summon, ang enerhiya sa kalawakan ay nagsimulang sumugod patungo sa energy whirlpool. Pagkatapos, hinugot ni Gloria ang enerhiya mula sa whirlpool at hinigop ito. Dahil masyadong mabangis ang pamamaraan, nagsimulang yumanig ng marahas ang buong arena hanggang sa tila babagsak na ito. Lumakas ang kapangyarihan sa paligid ng arena at nakaunteratak ang kapangyarihan ni Gloria. Iyon lang ang dahilan kung bakit hindi nauwi sa pagguho ng arena. Ang kapangyarihan sa paligid ng arena ay isang panlilinlang sa manggas ng Eclipse. Nagtayo sila ng isang defensive stabilizing array para matiyak na ang arena ay hindi masisira habang may laban. Mayroon siyang regalo ng paglamon. Siya ay dapat magkaroon ng lumalamon, malamang na buto, kung hindi siya sisubog at mamamatay sa bilis na kanyang gagawin. Hindi ako makapaniwala na may isang katulad niya sa Void Sect. Hindi ko pa siya narinig dati. Siguro nakatira ka sa ilalim ng bato. Ito ang kasosyo sa paglilinang ng magiging leader ng Void Sect. Paano siya magiging masama sa paglilinaw? Gulat na gulat ang lahat habang pinag-uusapan nila ang eksena. Ang mga matatanda ng Eclipse ay nasiyahan sa kanyang pagganap. Ito ay bihirang makahanap ng isang tao na may devourer na mas mataas na buto, kahit nasa Kenfort. Napakatalino ni Gloria, at pagkatapos ng talakayan, napagpasyahan naming iliste siya bilang isa sa mga kandidato para sa halalan sa Empyrean, anunsyo ng isa sa mga matatanda, na nagpabuntong hininga sa iba sa pagkamangha at inggit. Sinamba ni Gloria ang nag-aapoy, inggit na mga titig na natatanggap niya, at isang alon ng tagumpay ang dumaan sa kanya. Nakikita mo ba ito, Levi? Kahit sa Kenfort, ako ay hinahangaan ng iba, Gloria remarked internally. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3928 Paano nakuha ng Thunder Slaughterer ang pangalan. Si Gloria ay sumabog sa pagmamalaki ng siya ay naging sentro ng atensyon sa Kenfort, lalo na't ang Eclipse ay isang super sekta. Ang lahat ng iba pang mga Empyrean ay walang iba kundi isang grupo ng mga clown. Walang sino man sa kanila ang may kakayahang kunin ako. Pinagmamasdan kong mabuti ang iba pang kalahok. Wala sa kanila ang nagbabanta sa akin. Oo naman, may ilan mula sa mga katamtamang laki ng mga sekta na medyo malakas, ngunit wala pa rin sila kumpara sa akin. Sa puntong ito, ligtas na sabihin na tiyak na ako ay magiging Empyrean ng Eclipse. Ang kailangan ko lang gawin ay umakyat sa mga ranggo sa Eclipse, at halos mamuno ako sa Kenfort. Pagkatapos ng lahat, ang Eclipse ay hindi bababa sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Void Sect. Ganun pa man, hindi ako titigil sa Eclipse. Anumang sekta ang kinabibilangan ng magnanakaw na iyon ay dapat ang pinakamakapangyarihan sa Kenfort. Ngayong magiging Empyrean na ako ng Eclipse, madali kong madurudge ang mga taong tulad nina Levi at Floyd sa ilalim ng aking takong. Samantala, sa loob ng Earthfire ng Arctic Lake sa Dragon's Grave Valley, nagkaroon ng hugis ang isang sinaunang punyal. Ito ay may mas malawak na talon kaysa sa karamihan ng iba pang mga sinaunang punyal at naglalabas ng nakakabulag na maliwanag na aswal na glow. Ang punyal ay nagtataglay ng aura na katulad ng sa Dragon's Grave, kahit na nagsasakripisyo ng talas para sa mas maraming timbang. Gamit ang espada sa kanyang kamay, nilaslas ni Levi ang Heavenly Thunder sa di kalayuan. Isang malakas na alon ng enerhiya ang umahan patungo sa makapal na Heavenly Thunder at agad itong hiniwa sa kalahati. Ito ay napakalakas na suntok kaya't hindi na muling makakonekta si Heavenly Thunder pagkatapos nito. Isang slash na maaaring maputol ang Heavenly Thunder, ha? Tatawagan ko itong Thunder Slaughterer. Parehong nasiyahan si Levi sa kanyang mga nilikha. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ng paggamit ng enerhiya ng Heavenly Thunder upang gumawa ng dalawang ultimate na sandata ay nagpabago sa balanse ng enerhiya sa nakapalibot na lugar. Pinilit nito ang Heavenly Thunder na subukan at magtatag ng bagong balanse ng enerhiya,
na humantong sa pagkawala nito sa kontrol. Ang pagkakaroon lamang ng dalawang premium na ultimate na armas ay sapat na upang magkaroon ng enerhiya mula sa lahat ng pinagmumulan ng pag-akyat patungo sa kanila. Naturally, na humantong sa mga marahas na pagbabago sa kapaligiran, na mas nasira ang balanse ng enerhiya. Parehong itinoon ni na Sherriette at Larissa ang kanilang mga tingin sa dalawang premium ultimate weapons na lumulutang sa hangin. Kaluskos. Patuloy na hinampas ng Heavenly Thunder ang dalawang armas, na nagdulot ng malaking pagbabago sa enerhiya sa proseso. Bagamat tapos na si Levi sa pagpeke ng Dragon's Grave at Thunder Slaughterer, hinayaan niya ang Heavenly Thunder na hampasin sila ng paulit-ulit para patuloy na tumaas ang kanilang divine energy level. Ang Dragon's Grave ay magaan at napaka-mobile, kaya akmang-akma ito sa kapangyarihan ng Heavenly Thunder. Tulad ng para sa Thunder Slaughterer, ang mas malaking timbang at katatagan nito ay higit na pinalakas ng enerhiya ng lupa. Ang dalawang premium ultimate weapons ay polar opposites ng isa't isa, at gayunpaman, sila ay ganap na umakma sa isa't isa. Pastahan ako na ang kapangyarihang ilalabas ay magiging mas malaki kung gagamitin ng isa ang mga ito ng sabay-sabay. Bulalas ni Larissa na bakas sa mukha niya ang pagtataka. Si Sherriette naman ay tuwang-tuwa na hindi man lang makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng mga tunay na armas ng ganoong kalibre. Habang ang Dragon's Grave at Thunder Slaughterer ay patuloy na lumilipad habang hinahampas ng Heavenly Thunder, ang dalawa ay nagbuga ng nakakasilaw na puting glow na pinilit na takpan ng lahat ang kanilang mga mata bilang tugon. Para bang ang dalawang pinakahuling sandata ay nagsanib sa langit at lupa sa paligid nila. Kung nagawang putulin ni Thunder Slaughterer ang Heavenly Thunder nang hindi kailangang i-channel ang teknik ng isang tao, kung gayon ay maaari nitong maputol ang halos anumang bagay sa mundo. Bulalas ni Sherriette habang inaalala kung paano nalampasan ni Levi ang Heavenly Thunder nang hindi na-channel ang teknik niya kanina. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang magiging hitsura ng dalawang premium na ultimate na armas kapag ginamit sa kanilang buong potensyal sa pakikipaglaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,929 na Willowbank. Samantala, sa mga panlabas na lugar ng Dragon's Grave Valley, isang grupo ng mga bounty hunters ang gumagala. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga pagbabago sa antas ng enerhiya na nagmumula sa Heavenly Thunder sa Dragon's Grave Valley. Ang isa sa mga sinag ng Heavenly Thunder ay tumama pa sa isang puno sa labas ng Dragon's Grave Valley, na naging abo sa lugar. Sa kabutihang palad, ang mga bounty hunters ay nakatayo sa isang ligtas na distansya mula sa puno nang mangyari iyon. Kung hindi, sila rin, ay naging abo kasama nito. Gayunpaman, ang shockwave ng Heavenly Thunder ay sapat na upang magdulot ng panloob na pinsala sa mga mas mababang antas ng paglilinang. Ang mga bounty hunters ay nabigla sa kaibuturan dahil hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Napansin din ng grupo ang mga sparks at maliwanag na liwanag sa itaas ng core area ng Dragon's Grave Valley. Ang Heavenly Thunder ay kumalusko sa kalangitan na parang mga paputok, ngunit hindi ito tumama sa lupa. Bukod pa riyan, maaaring maramdaman ang pakiramdam ng panginginig ng boses sa lupa sa buong Dragon's Grave Valley. Ang panginginig ng boses ay maindayog at kahawig ng paghampas ng tambol. Naturally, napansin ng mga bounty hunters ang lahat ng pagbabagong iyon sa kapaligiran. Anong nangyayari dito? Hindi pa kami nakakita ng ganito, kahit na nag-ooperate kami sa Dragon's Grave Valley sa lahat ng oras na ito. Sa palagay mo ba ay may nagsasagawa ng ilang uri ng nakatutulong na ritual sa Dragon's Grave Valley? Biglang naging tense ang atmosphere nang marinig nila iyon. Sandali, buhay pa kaya ang baliw kanina? Siya kaya ang dahilan ng kaguluhan ito? Nang malapit ng iwaksi ng mga bounty hunters ang kaisipang iyon, isa pang grupo ng mga tao ang dumaan sa labas ng lugar ng Dragon's Grave Valley. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit na may logo ng dalawang palakol na nag-cross sa isa't isa, isang ginto at isang kulay ube, na nakaborde sa kanilang mga dibdib. Mga lalaking iyon mula sa Cordyrite Association, na kadalasang aktibo sa pangunahing lugar ng Dragon's Grave Valley at mas makapangyarihan kaysa sa Prime Association. Dahil siya ang unang nakapansin sa kakaibang kababalaghan sa kalangitan, kumaway ang pinuno ng grupo sa kanyang mga tauhan at sinenyasan silang tumigil sa kanilang paglalakad.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi niya sana pinansin ang mga bagay na karaniwan sa Dragon's Grave Valley. Dito, aabutin sila ng maraming pera, karagdagang, at lakas tao upang maglakbay hanggang doon. Higit pa rito, ang Prime Association ay nag-ooperate din sa lugar, kaya hindi nila gustong pumasok kahit kailan hindi mga organisasyong salungatan kung maaari. Dahil ang mga lalaki mula sa Cordyrite Association ay dumaraan lamang habang nagdadala ng mga hitsura para sa paglilipat, hindi nila binalak na gumawa ng anumang mga ditor. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng dalawang napakalakas na aura na nagmumula sa core area ng Dragon's Grave Valley ay nagpapakita na may malaking bagay na bumababa. Ang dalawang aura na ito ay natatangi at hindi pangkaraniwang makapangyarihan. Hindi kaya lumitaw ang ilang bihirang kayamanan. Ungol ng pinuno ng grupo habang mataimtim na nakatitig sa direksyon ng core area. Paano kung magpadala tayo ng ilang lalaki para tingnan ito? Mungkahi ng isa niyang tauhan. Tama na yan. Marami kaming elite sa aming grupo. Ang mga bounty hunters na iyon ay hindi maglalakas loob na hamarang sa atin. Sabi ng isa pa. Gusto kong gamitin ang pinakamahusay na maganda para sa cultivation, at hindi ko pa nasubukang gamitin ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose. Gusto kong humingi ng pahintulot na pumunta at tingnan, Ginoo. Dahil karamihan sa grupo ay binubuo ng mga elite, hindi sila natatakot na imbestigahan ang mga kakaibang phenomena sa Dragon's Grave Valley, lalo na ang mga bounty hunters na gumagala sa lugar. Huwag kang padalos-dalos. Ang enerhiya na ito ay higit pa sa kung ano ang maaari nating hawakan, at hindi natin kayang mawala ang kargamento na ito. Kakailanganin nating maingat na bumalangkas ng plano kung ating sisiyasatin ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa Dragon's Grave Valley. Bumalik muna tayo sa Cordyrite Association sa Willowbank at iulat ang ating mga natuklasan kay G. Fitzgerald. Siya ang gagawa ng huling desisyon sa bagay na ito. Hindi naman kalayuan ang Willowbank, kaya hindi rin magtatagal para makarating kami doon at pabalik, matigas na sabi ng pinuno. Hindi ka ba masyadong nag-iingat, sir? Anong panganib ang posibleng naghihintay sa atin sa gayong liblib na lugar? Ang mga pinaghihigpitang lugar sa likod ng ating sekta ay mas mapanganib kaysa sa Dragon's Grave Valley, at gayunpaman, hindi pa ako nakakaranas ng anumang panganib doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,930 Struck Gold. I doubt we'll find any treasures in a place like this. Marahil ito ay isang natural na kababalaghan lamang na nagre-resulta sa pagkakaroon ng Heavenly Thunder sa lugar ng masyadong mahaba. Hindi na kailangang tingnan ito. Tanging mga bounty hunters lang ang magtatroto sa Dragon's Grave Valley bilang isang minahan ng ginto. Ipagpatuloy lang natin ang ating paglalakbay, sabi ng isa sa mga manlalaban ng Cordyrite Association na may mapang asar na ekspresyon. Parang hindi niya sineseryoso ang Dragon's Grave Valley. Bilang isang malaking business conglomerate, ang Cordyrite Association ay nagbabayad ng malaking halaga ng pera upang umalma ang mga elite na mandirigma bilang mga bodyguard tuwing sila ay nagdadala ng mga pagtatanim. Dahil karamihan sa kanila ay mula sa katamtaman hanggang sa malalaking sekta, sila ay napaka-experience at mayabang. Sige, chit-chat na. Mag-move on na tayo. Ang pinuno ay nanindigan sa kanyang desisyon na huwag makipagsapalaran sa Dragon's Grave Valley. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang kakaibang kababalaghan ay dulot ng paglitaw ng ilang pambihirang mahiwagang halamang gamot sa lugar. Samantala, may masayang ngiti sa labi si Levi habang nakatitig sa dalawang premium ultimate weapons. Bakit hindi ka magpahinga, Lord Garrison? Tanong ni Sherriette. Talaga, wala ka namang balak na mapuyat magdamag para gumawa ng ultimate weapons, di ba? Tumanggaw din si Larissa. Hindi nakakapagod ang paggawa ng ultimate weapons, kaya hindi ko na kailangan magpahinga. At saka, sa mga materyales na mayroon ako, madali akong makapeke ng isa pang 50 premium ultimate weapons o 200 ultimate weapons, at iyon ay kung gagamitin ko ang Divine Bones bilang core material, nakangiting sagot ni Levi. Kung isinama ko ang lahat ng iba pang mga mahiwagang halamang gamot sa halo, maaari akong gumawa ng sapat na mga ito gamit ang bawat isa sa base. Natigilan sina Larissa at Sherriette kaya hindi sila makapagsalita sa lugar. 50 premium na ultimate na armas. 200 ultimate weapons.
Madali nating masisira ang malalaking sekta kung aakbayan natin ang mga mandirigma ng peak class na ito. Ang Dragon's Grave at Thunder Slaughter ay maaaring magpakawalan ng mapangwasak na kapangyarihan kahit na hindi ay channel ang pamamaraan ng isang tao. Sa salita, ang isang elder mula sa isang maliit na sekta ay madaling gumawa ng labanan ang mga Paladin, Empyrean, at maging ang mga Vice Sect na pinuno mula sa malalaking sekta. Kahit si Sheriet, isang Empyrean mula sa isang katamtamang sekta, ay maaaring makipaglaban sa tatlong nangungunang elder ng Eclipse basta't siya ay nilagyan ng isang premium na ultimate weapon. Maaari kong labanan ang isang deputy sect leader kung mayroon akong isa sa mga premium ultimate weapons na iyon. Bumantong hininga si Larissa. Ang isang premium na ultimate weapon ay maaaring magpapahintulot sa isang cultivator na kunin at talunin ang mga kalaban mula sa mas matataas na klase. Iyon ay lalo na ang kaso para sa mga napik ni Levi, na mas malakas kaysa sa anumang iba pang premium na ultimate na armas doon. Kahit na ang pinakahuling sandata lamang ay kapantay ng malalaking sekta sa mga tuntunin ng matinding kapangyarihan. Gulat na bulalas ni Sheriet. Parehong alam ni na Sheriet at Larissa kung gaano kahalaga ang mga premium na ultimate na armas sa Kenfort. Lahat ng mga sekta, anuman ang laki at lakas, ay gagawin ang lahat para makuha ang kanilang mga kamay sa mga premium na ultimate na armas. Kung mag-aalok kami ng ilan sa mga ito bilang gantimpala, madali kaming makakapag-hire ng sapat na mga malalakas na mandirigma para paksain ang lahat ng iba pang malalaking sekta. Naabot namin ang ginto, yayaman na tayo. Ang pagsali kay Levi ay naging tamang desisyon, pagkatapos ng lahat. Parehong nabigla sina Larissa at Sheriet sa loob. Gayunpaman, may ibang plano si Levi. Kahit na pagkatapos na gumawa ng sapat na panghuling sandata para armasan ang aking mga tauhan, marami pa rin akong mahiwagang halamang natitira. Ang mga ito ay lahat ng mga detalye sa Kenfort, kaya hindi ko sila maaaring hayaang masayang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3931 Pagkuha ng kontrol sa Void Sect. Kahit na ang pinakahuling mga armas na ginawa gamit ang mababang kalidad na mga materyales sa Dragon's Grave Valley ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ibinebenta ng Prime Association. Pagkatapos ng lahat, ang mga mayroon sila ay ginawa gamit ang mga ordinaryong materyales mula sa Astralun-Sect. Nilinaw ni Silva na ang tanging i-upgrade ang antas ng paraan ng komersyal ng isang tao ay sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga ng kontribusyon o dami ng paghahatid. Totoo na mayroon akong Astralun-Sect bilang base ko, ngunit ito ay malayo sa sapat. Mas makakabuti kung makikipag-alyansa ako sa mga puwersa tulad ng Prime Association para magkaroon ng matibay na foothold sa Kenfort. Panginoong Garrison, mawawalan ng kontrol ang Heavenly Thunder. Gaano katagal mo balak manatili sa Dragon's Grave Valley? Tanong ni Sheriet. Tinatansya ko na aabutin ng halos 2 buwan para mapeke ang lahat ng mga pinakahuling armas. Ang pagpino sa mga banal na buto ay ang pinakamatagal na bahagi ng proseso. Kahit na sa tulong ng Earthfire at ng Heavenly Thunder, ang pag-unlad ay napakabagal, sagot ni Levi pagkatapos ng maikling paghinto. Wala siyang masyadong magagawa sa problemang iyon dahil nabuo ang Divine Bones sa matagal na pagkakalantad sa Heavenly Thunder at Arctic Lake. Sa isang tiyak na antas, ang Divine Bones ay nakabuo ng maraming beses sa Heavenly Thunder at Earthfire. Bagamat ito ay isang mahirap at matagal na proseso, tumanggi si Levi na hayaang masayang ang perpektong kapaligiran para sa panday. Anyway, long story short, huwag mo akong istorbohin hanggat hindi ako tapos dito, sabi ni Levi bago bumalik sa pag-forging ng ultimate weapons. Samantala, ang proseso ng muling halalan ng Empress sa Eclipse ay kalagayan pa rin. Dahil malaki ang impluwensya ng Eclipse sa lugar, ang mga kandidato ay mula sa maliliit at katamtamang sekta hanggang sa mga paladin mula sa malalaking sekta. Habang parami ng parami ang mga kandidatong lumahok sa halalan, si Gloria ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pressure mula sa kompetisyon. Determinado na magwagi sa halalan sa Empyrean, na mahalaga sa kanyang mga plano, pinahanap ni Gloria si Heptino ng mga super spiritual na linya ng ley sa buong lupain. Pinaalalahanan pa siya nito na bantayan ang mga linya ng Dragon Ley. Bukod pa riyan, ginagamit din ni Gloria ang Primo para manapalyahin ang cultivation resources ng Void Sect at palakasin pa ang kanyang lakas. Upang makuha ang pabor ng Eclipse, ibinigay din ni Geraint kay Gloria ang kanyang buong suporta.
Umabot pa siya sa pag-uutol sa Void Sect na tugunan ang lahat ng hinihingi ni Gloria hanggat kaya nila. Ang mga sandaling tulad nito ay napatunayang kapaki-pakinabang ang diplomatikong pagkapino at nagtataguyod ng mga koneksyon ni Gloria. Sa paggamit ng pagkakataong ito upang gawin ang kanyang relasyon sa kanyang mga crony, halos nagkaroon ng ganap na kontrol si Gloria sa Void Sect. Nakapulupot na ni Gloria si Geraint sa kanyang mga daliri bago niya ito namalayan. Sa Heptino sa ilalim ng aking kontrol, halos mayroon akong Void Sect sa aking beck and call. Bulong ni Gloria sa sarili na may masayang ngiti sa labi. Ang kakayahan ni Heptino na maghanap ng mga listahan ng linya ng ley ay mahalaga sa Void Sect. Kaya naman, ang pagkakaroon ng katapatan ni Heptino ay magbibigay kay Gloria ng walang katapusang supply ng mga hinaharap ng paglilinang pati na rin ng isang kasaganaan ng mga tagasunod. Lumapit sa kanya si Xylas at magalang na sinabi, "Natapos ko na ang gawaing itinalaga mo sa akin, guro. Natagpuan ko itong mga buhong na magsasaka na nasa parehong antas ng mga elder ng Void Sect. Mamamatay sila para sa iyo sa iyong utos. Magaling. Maaari mo nang ituro sa kanila ang pinasimpleng bersyon ng pamamaraan ng paglamon," tugon ni Gloria na may kasamang masayang ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3932 ang Magnificent Willowbank. Samantala, sa Astralune Sect, nakaupo si Quirina sa yulunan ng mesa sa meeting room na may seryosong ekspresyon. Ang iba pa sa mga pangunahing miyembro ng Astralune Sect ay may pagtatampo din sa kanilang mga mukha. Mabigat ang atmosphere sa kwarto. Parang lahat ng tao sa loob ay nasa libingan ang isang paa, sa sobrang kawalang buhay at kawalan ng sigla. Mula nang mabalitaan nilang namatay si Levi at ang iba pa sa Dragon's Grave Valley, parang ang kabuuan ng Astralune Sect ay tinamaan ng isang nakamamatay na suntok. Parang gumuho ang kanilang huling haligi ng mental stability. Totoong napakalakas ni Levi, Lord Morel, pero masyado siyang mayabang sa huli. Hindi nakakagulat na nakilala niya ang kanyang wakas. Ang mahalaga ay kung paano tayo magpatuloy pagkatapos nito, bulong ng isa sa mga matatanda. Ang kanyang mga salita ay nagtataglay ng maraming kahulugan, ang pinakamahalaga ay ang kanilang saloobin sa Eclipse. Noong nakaraan, maraming mandirigma mula sa Eclipse Academy ang kumitil sa buhay ng mga nasa Astralune Sect. Kahit nakagagawa ni Levi, hindi mabubura ang pagkakasangkot ng Astralune Sect. Walang may tatago magpakailanman, bagaman. Nang mabalitaan ito ng mga miyembro ng Council ng Eclipse, agad nilang ituring na kasabwat ang Astralune Sect. Pagdating ng oras, at ipinadala ng Eclipse ang kanilang mga manlalaban para umatake, mawawasak ang Astralune Sect. Gayunpaman, kung gumawa sila ng inisyatiba upang i-clear ang hangin, maaari silang makakuha ng huling pagkakataon sa buhay. Tama, Lord Morel. Kahapon, nabalitaan ko na nalaman na ni Eclipse na may ibang babae na sumusunod kay Levi maliban kay Larissa. Kung makikilala si Chariot, malapit nang mapahamak ang Astralune Sect. Kailangan na nating simulan ang pagpaplano ngayon. Kung hindi, pagsisisihan natin ito pagdating ng panahon. Dapat kang pumili, Lord Morel. Lalala lang ang mga bagay habang tumatagal. Kung gagawa tayo ng inisyatiba upang maging malinis, maaaring mas madali ang mga ito sa atin. Marami sa mga miyembro ng konseho sa Astralune Sect ay napag-aralan. Dahil patay na si Levi, wala nang makakapagprotekta sa sekta. Naturally, may ilang tao na tutol sa ideya ng pagkatay ni Levi sa mga miyembro ng Eclipse sa simula. Kung tutuusin, hindi maiiwasang mag-iiwan ito ng sama ng loob. Napakunot ng noo si Quirina. Talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Posible ba talagang patay na si Levi? Hindi siya sigurado. Gayunpaman, patuloy siyang nakarinig ng balita tungkol sa pagkamatay ni Levi, hindi pa banggitin na napakaraming tao ang nagsisikap na payuhan siya. Kahit napilit niyang pigilan sila noon, hindi ibig sabihin noon ay mapipigilan niya ang mga ito na gumawa ng palihim. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip, mga elder, pakiusap niya. Sa loob, ayaw pa rin niyang maniwala na patay na si Levi. May balak pa siyang puntahan para sa sarili niya. Noon ay may nagulat sa labas, Lord Morel, nabalitaan lang namin na isang mahimalang pangyayari ang naganap sa Dragon's Grave Valley. Naakit nito ang atensyon ng Cordyrite Association. Isang mahimalang pangyayari. Cordyrite Association. Natigilan si Quirina.
Dahil nagpunta ang Cordyrite Association upang mag-imbestiga, tiyak na magkakaroon sila ng tumpak na balita tungkol kay Levi. Hikayatin ng mga tao na bantayan ang mga aksyon ng Cordyrite Association, agad niyang utos. Sa kabilang banda, nakarating na sa Willowbank ang grupo ng Cordyrite Association. Ang buong lungsod ay matatagpuan sa gitna ng isang grupo ng mga nakakalat na isla sa gitna ng dagat. Ang dagat na iyon ay kilala bilang ang Formation Sea. Naghalo ang mga kulay nito sa kalangitan. Gabi na noon, at ang liwanag ng bituin na naaaninag sa ibabaw ng tubig ay lubhang nakasisilaw. Gayunpaman, ang kapansin-pansing glow na iyon ay hindi resulta ng mga tunay na bituin. Sa halip, ito ay ang liwanag mula sa isang uri ng mababang uri ng mahiwagang damo na kilala bilang nagyayelong starstone. Ang mga nagyayelong starstone ay may napakababang density, kaya't nakalutang sila sa ibabaw ng dagat. Ang ilan ay lulubog sa halos 1 o 2 metro sa ibaba ng ibabaw. Pagsapit ng gabi, kumikinang ang nagyayelong mga starstone. Iyon ang dahilan kung bakit ang dagat ay parang natatakpan ng makinang naningning ng mga bituin. Dahil doon, tinawag din itong dagat ng mga bituin. Ang libu-libong isla na nakakalat sa paligid ng Sea of Stars ay sama-samang tinukoy bilang Willowbank. Ang mga sekta sa Willowbank ay medyo magkakaugnay, at ang mga ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa mga nasa Light Spring. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,937 Mega Islands. Mayroon ding ilang malalaking sekta sa Willowbank, at ang bilang ng mga sekta na may katamtamang laki ay hindi mabilang. Kahit na ang isang malaking sekta tulad ng Eclipse ay maituturing lamang na middle-sized kung ihahambing sa ibang mga sekta sa parehong antas sa Willowbank. Sa pangunahing lugar ng Sea of Stars, mayroong 7 mega isla. Ang isla na may pinakamalaking lugar sa ibabaw ay matatagpuan mismo sa gitna ng Sea of Stars, kasama ang 6 na iba pang nakapalibot dito. Kung titingnan sa malayo, kitang-kita na ang 7 isla ay nagkataon na pinagsama upang makagawa ng isang sinaunang porma sayon. Sa kalangitan sa itaas ng mga isla, nagkaroon ng enerhiyang umaakyat. Kahit madilim na ang gabi, may mga makukulay na pattern pa rin sa hangin. Ang Cordyrite Association ay matatagpuan sa pinakagitnang isla. Pagpasok ng grupo sa lungsod, napansin nilang maluwag at makinis ang mga kalsada. Maging ang lupa ay gawa sa ore mula sa Holy Ley Line. May mga matataas na gusali sa buong lungsod. Ang isa sa kanila, sa partikular, ay nagkaroon ng hindi mabilang na matinding, mapanganib na aura na nagmumula rito. Iyon ang mga aura ng pinakamahuhusay na elite mula sa mga pangunahing sekta. Thud, thud, thud. Maayos at maindayog na yapak ang maririnig. Sa buong lungsod, makikita nila ang mga nakabaluti na gwardya na nakasuot ng buong militar na damit na nagpapatrolya sa mga lansangan paminsan-minsan. Lahat sila ay sinanay na mga sundalo ng hukbong depensa ng lungsod. Sa mga tuntunin ng parehong individual na lakas ng pakikipaglaban at pakikipagtulungan sa labanan, ang hukbo ng pagtatanggol ng lungsod ay napakalakas. Kung ang anumang regular na sekta ay nilagyan ng mga sandata na mayroon sila, ang mga sandata na iyon ay ituring na pinakahuling sandata. Kahit na ang isang karaniwang malakihang sekta ay mahihirapang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng 100 miyembro ng hukbong depensa ng lungsod. Ang pinuno ng grupo ay nagmamadaling dinala ang lahat sa isang maringal na gusali sa gitna ng lungsod. Gayunpaman, hindi kalabisan na sabihin na ang istruktura sa harap nila ay tila tumusok sa mga ulap. Kahit malalim na ang gabi, maliwanag pa rin ang gusali. Kung titingnang mabuti, malalaman ng isa na ito ay naiilaw gamit ang top class na mahiwagang halamang gamot na nakapagpapalabas ng liwanag. Sa harap ng gusali, may 2 parang buhay na eskultura ng leon na mas dwarf sa kanila sa laki. Gayunpaman, sa isang sulyap, masasabi na ang mga eskultura ay inukit mula sa mga kristal na linya ng Dragon Lane na nagbigay ng hindi kapani-paniwalang purong espiritual na enerhiya. Ang malaking pinto ay ginawa mula sa purplish gold erosiderite. Isang anti-gang plaka ang nakasabit sa gitna nito. Ang mga salitang, Cordyrite Association, ay nakaukit sa plaque. Nakarating na kami. Anunsyo ng pinuno. Pagkasabi niya nun ay dahan-daang bumukas ang pinto. Hindi mabilang na tao ang nag-walk out. Sila ay mga katulong ng Cordyrite Association na lumitaw upang tumulong sa pagbaba ng mga paninda.
Sa kabila ng katotohanan na sila ay malinaw na nakadamit, sila ay nakakatakot na malakas. Kahit na ang mga mandirigma mula sa iba't ibang malalaking sekta ay hindi maglalakas loob na maliitin sila. Bukod sa pagiging katulong, naging bantay din sila ng asosasyon. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Lahat, pumasok na kayo at magsama-sama kayo. Naihanda na ang piging at ang iyong sweldo, kaya hindi na ako mananatili pa, sabi ng pinuno sa maraming mandirigma. Ang mga bantay na sumama ay pawang mula sa malalaking sekta, kaya alam na nila ang mga patakaran ng Cordyrite Association. Kaya, wala silang masyadong masabi. Dumiretso sila sa mga gusali upang tamasahin ang piging at tanggapin ang kanilang sweldo. Ang pinuno naman ng grupo ay pumasok sa main hall ng Cordyrite Association. Balak niyang iulat ang sitwasyon na naranasan niya sa Dragon's Grave Valley. Ang gusali sa Willowbank ay ang pangalawang sangay ng Cordyrite Association. Ang branch manager at ang chairman ng Cordyrite Association ay mula sa parehong alma mater. Matapos makalampas sa seguridad, ang pinuno ng grupo ay maayos na pumasok sa pangunahing bulwagan. Isang matandang lalaki na may puting buhok at may puting balbas ang nakaupo sa isang gintong gilid na upuan. Pagbati, Mr. Fitzgerald. Lumuhad ang pinuno at binati siya ng buong paggalang. Tahimik na tumanggo si Albert at bumulong, siguro napakahabang paglalakbay, Mr. Finnegan. Pwede ka nang bumangon. Dahan daw ang bumangon si Gavin Finnegan at magalang na sinabi, Mr. Fitzgerald, habang dumadaan sa Dragon's Grave Valley, may napansin akong kakaiba. Bumalik ako para magsumbong sa iyo. Pagkatapos ay nagbigay siya ng detalyadong paliwanag tungkol sa mahimalang pangyayari. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Albert nang marinig niya iyon. Gumawa siya ng desisyon on the spot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3934 na pagdating ng Cordyrite Association. Pakiramdam ko, kailangan itong imbestigahan. Magtalaga ng ilang elite na tutulong sa iyo kung sakaling may mangyari. Malayo na ang nalakbay mo, Mr. Finnegan. Tama, dapat bigyan ka ng ilang oras para magpahinga. Gayunpaman, ito ay isang malubhang sitwasyon, at hindi ako makatitiyak na walang nagbabantay. I'll need to trouble you to work hard, utos ni Albert sa mataimtim na tono. Matapos makinig sa ulat ni Gavin, naunawaan ni Albert. Siya ay nag-iisip na may posibilidad na ang kababalaghan ay naganap dahil sa hitsura ng isang top class na mahiwagang damo. Kahit na ang Dragon's Grave Valley ay palaging isang liblib na lugar, tila ang lahat ng ito ay isang pagtatangi lamang. Hindi naman tumanggi si Gavin. Sagot niya, it's not hard work at all. Huwag mag-alala, Mr. Fitzgerald. Ipinapangako kong tatapusin ko ang aking gawain. Mabuti naman. Hinahangaan ko ang mabilis at mapagpasyang ugali mo, Mr. Finnegan. Napahinto si Albert, pagkatapos ay idinagdag, maaari kang kumuha ng Thundercloud ship at magsama ng ilang lalaki para hindi na ito madrag palabas. Magbibigay din ako ng ilang tanong na manlalaban mula sa asosasyon. Sa ganoong paraan, masisiguro natin na walang mangyayari sa investigasyon. Naiintindihan. Sagot naman ni Gavin. Pagkaraan ng ilang sandali, tinipon ni Albert ang mga nag-iisang mandirigma sa asosasyon at nagpadala ng 17 sa kanila upang tulungan si Gavin sa kanyang pagsisiyasat sa Dragon's Grave Valley. Binigyan din niya ang bawat manlalaban ng isang premium na ultimate weapon, na isang nagpadala ng pagpapalakas sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ng club. Maging si Gavin ay nabigla habang nakatitig sa mga taong nasa harapan niya. Hindi niya akalain na si Albert ang magtatalaga ng mga ganoong makapangyarihang tao. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay maaaring kapantay ng pinuno ng sekta ng Eclipse, naisip niya. Nakipag-away na siya sa dalawang leader ng sekta ng Eclipse noon, kaya naman nagagawa niya ang paghahambing. Sa oras na iyon, mayroon siyang isang pangkat na 17, bawat isa ay may sapat na lakas sa pakikipaglaban upang kalabanan ang isang malaking pinuno ng sekta. Iniisip niya kung medyo sobra ba ito. Gaya ng dati, Mr. Finnegan, kailangan mong alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng sitwasyon. Kung may makasalubong kang anumang balakid, patayin mo sila ng walang pag-aalinlangan, kulog ni Albert. Ang kanyang tono ay walang puwang para sa lahat. Nangako si Gavin na gagawin ito muli. Mukhang naintindihan niya kung bakit talaga si Albert nang napakaraming manlalaban sa misyon.
Dahil ang mahimalang kababalaghan ay nakakuha ng atensyon ng napakaraming elite, hindi pa banggitin ang Prime Association ay matatagpuan sa lugar na iyon, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng hidwaan. Aalis na ako, utos ni Albert. Si Gavin at ang iba ay nagpatuloy na sumakay sa cloud ship. Makalipas ang ilang sandali, handa na ang Thunder Cloud ship na umalis para sa misyon. Tumaas ito sa hangin sa bilis ng kidlat at mabilis na nawala sa kalangitan sa gabi. Hindi ba masyadong paranoid si Mr. Fitzgerald? Hindi na natin kailangang maging low profile kung isasaalang-alang ang ating husay sa pakikipaglaban. I think medyo exaggerated din. Ang Prime Association ay ang tanging bagay na talagang nagdudulot ng banta sa lugar na iyon, at kahit na wala silang magagawa. Ganoon ba talaga Katekot ang mahimalang pangyayari na iyong binanggit, Mr. Finnegan? Sa palagay ko, maaaring hindi ito isang top class na mahiwagang damo. Lahat sila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at marami sa kanila ang nag-iisip na si Albert ay gumagawa ng malaking bagay tungkol dito. Naturally, hindi nila kailanman iginagalang ang Prime Association, alinman. Kung ihahambing sa Cordyrite Association, mayroong isang malaking agwat sa lakas. Pakiusap, huminahon kayong lahat. Kailangan nating maging mahina dahil ayaw ni G. Ang Dragon's Grave Valley ay isang liblib na lugar, at walang dahilan kung bakit kailangan nating makipag-away sa alinman sa mga sekta doon, paliwanag ni Gavin sa seryosong tono. Magiging tapat ako sa iyo. Noong dumaan ako sa Dragon's Grave Valley, naramdaman ko ang isang nakatagong, malakas na aura na nagmumula sa loob. Dahil dyan, dapat tayong mag-ingat. Kailangang mag-ingat ang lahat. Sa kabila ng sinseridad ng mga sinabi ni Gavin, karamihan sa kanila ay hindi siya masyadong sineryoso. Pagkatapos ng lahat, sa paraang nakita nila, ang Dragon's Grave Valley ay isang rural na lugar. Walang maakit sa kanila ang atensyon ng sino mang paraan ng maimpluwensyang. Maraming pinaghihigpitang lugar sa pangunahing lugar ng Kenfort. Ang sino mang tunay na manlalaban ay mas gugustuhin na habulin ang nasa harapan nila kaysa sa isang bagay na hindi nila maabot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3935 Walang Takot. Mabilis na kumilos ang Thunder Cloud ship ng Cordyrite Association, at itinago ng mga mandirigmang sakay ang kanilang mga aura. Dahil doon, wala sa mga sekta ang nakapansin sa kanila sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, hindi nila nakatakas ang mga mata ng Prime Association. Ito ang kanilang tahanan, pagkatapos ng lahat. Ang mahimalang phenomenon na naganap sa Dragon's Grave Valley ay nakakuha na ng atensyon ng Prime Association. Agad nagpadala si Sylvan ng maraming elite para magsagawa ng investigasyon sa pinakalabas na lugar ng Dragon's Grave Valley. Hindi na sila nakipagsapalaran pa sa Dragon's Grave Valley dahil sa kanilang takot sa Heavenly Thunder, na lalong tumitindi at marahas. Mabilis na nag-zip ang Thunder Cloud ship sa mga ulap at naobserbahan ng mga nangungunang elite sa Prime Association. Mukhang kabilang sa Cordyrite Association ang simbolo sa Cloud ship. Hindi lang parang. Ito ay malinaw na. Bakit nandito ang Cordyrite Association? Hindi bale kung dumadaan lang sila, pero nasa cloud ship sila. Anong uri ng major realization ang nagawa nila? Well, ang pinakamalaking bagay na mangyayari sa lugar na ito ay ang mahimalang phenomenon sa Dragon's Grave Valley. Nag-usap ang mga tao sa isa't isa at gumawa ng ulat kay Sylvan sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Sylvan, napakunot ang noo niya at iniisip kung paano ito magpapatuloy. Kahit na sobrang curious siya kung bakit nagpakita ang mga tao mula sa Cordyrite Association sa Dragon's Grave Valley, hindi pa rin siya naglakas loob na kumuha ng sino mang sumusubaybay sa kanila. Makapangyarihan ang Cordyrite Association. Bukod pa riyan, nalaman niyang ang cloud ship ay mula sa branch nila sa Willowbank. Ang kanilang sangay ng Willowbank ay nasa pangalawa sa Cordyrite Association. Mas malakas sila kumpara sa sariling sangay ni Sylvan. Kung kukuha siya ng isang tao na lihim na sumunod sa kanila, maaaring magdulot iyon ng hidwaan, na mahirap harapin pagdating ng panahon. Kung tutuusin, bilang branch manager ng Prime Association, hindi niya kayang saktan ang Cordyrite Association. Ano sa lupa ang natuklasan nila? Maaari ba itong direktang nauugnay sa mahimalang phenomenon sa Dragon's Grave Valley? Hindi niya magawang ibalot ang ulo nito. Samantala,
tumindi ang Heavenly Thunder sa itaas ng core area ng Dragon's Grave Valley. Lalo na, ang Heavenly Thunder ng magkahalong kulay ay nagsimulang lumitaw nang tumaas ang dalas. Ang hangin ay naging isang utopia na puno ng kidlat. Ang mga nakakabit na bolts ng kuryente ay kumaluskos, na nag-iiwan ng sinumang nanonood na may takot. Ipinagpatuloy ni Levi ang pagpino sa kanyang pinakahuling sandata. Habang ginagawa niya ang mga hakbang ng pamamaraan ng pagpanday, mas naging pamilyar siya rito. Ang kahusayan ng kanyang pamamaraan ay tumaas din. Noong pinandi niya ang Dragon's Grave at Thunder Slaughterer, kailangan niyang gawin ang mga ito ng paisa-isa. Sa sandaling iyon, gayunpaman, maaari siyang gumawa ng dalawang top-class na premium na ultimate na armas ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, sabay-sabay siyang nagpapanday ng sibat at pana. Siya ay nasisiyahan sa bawat sandata na kanyang napik, at ang kanyang kalooban ay patuloy na bumuti. Dumagundong. Dumagundong ng marahas ang kidlat at kulog. Ang patuloy na pagpipino ng mga premium na ultimate na armas ay nagdulot ng walang humpay na pagbabago sa balanse ng enerhiya ng Dragon's Grave Valley. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang cultivation level ni Levi ay lampas pa sa kontrol ng Heavenly Thunder at Earthly Line, tatama na sana siya ng Heavenly Thunder sa ulo. Si Sherriette at Larissa ay hindi man lang naglakas loob na huminga ng napakalakas. Takot na takot silang hindi sinasadyang umalis sa bula ng enerhiyang inilabas ni Levi. Sa kabila ng katotohanang protektado sila ng enerhiya, malinaw pa rin nilang nararamdaman ang pressure mula sa Heavenly Thunder at Earth Energy na tumitindi sa kanilang paligid. Lubos silang nakatitiyak na agad silang matatamaan at magiging abo sa sandaling umalis sila sa larangan ng enerhiya ni Levi. Swoosh! Habang patuloy na gumagalaw ang Heavenly Thunder nang hindi mapakali, ang buong espasyo sa itaas ng Arctic Lake ay nasa panganib na mapunit dahil sa puwersang nagmumula sa lahat ng direksyon. Lalo na, may mga kislap ng liwanag sa gitna, na parang isang celestial gate ang bumukas mula sa mga tamal ng kidlat. Hindi mabilang na mga kumikinang naguhit ang umulan. Ito ay tulad ng isang bagay mula sa isang panaginip, na nabighani sa sinumang nakasaksi nito. Si Levi, na nakatutok sa pagpapanday ng mga premium na ultimate na armas, ay biglang huminto saglit at lumingon sa hilaga. Hindi ako makapaniwala na may mga taong walang takot na pumunta sa core area ng Dragon's Grave Valley, bulong niya sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3936 na Dead Mental No Tales. Samantala, ang mga bounty hunters ay gumagala sa labas ng Dragon's Grave Valley. Nakuha ng kababalaghan ang lahat ng kanilang atensyon. Gayunpaman, ang Heavenly Thunder ay nagiging walang humpay. Ang mga speculators na ito ay hindi nang ahas na pumasok sa core area ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, naramdaman ng ilang mga leader ng mga bounty hunters ang napakalaking pagdagsa ng enerhiya. Hindi mabilang na mga mandirigma ang dumarating dito. Retreat. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Dapat tayong bumalik sa lalong madaling panahon. Agad na umalis sa lugar na ito, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ang mga pinuno ay sumigaw ng kanilang mga utos, at ang kanilang mga tauhan ay nagsimulang tumakbo palayo, hindi man lang ng ahas na huminto kahit isang segundo. Di nagtagal, ang kadiliman ay bumagsak sa labas ng Dragon's Grave Valley. Ang araw ay ganap na natatakpan ng isang napakalaking bagay. Ito ay isang cloud ship. Ano ang nangyayari? Ay hindi. Mukhang iyon ang insignia ng Cordyrite Association. Mayroong isang pangkat ng 10 bounty hunters na hindi nakatakas sa oras. Kitang-kita sa mga mukha nila ang gulat at takot. Swoosh! Ang cloud ship ay nag-hover sa himpapawid, at maraming tao ang bumaba mula sa langit, nakahawig ng mga hindi makalupa na immortal na bumababa sa Earth. Ang nakakatakot na malakas na enerhiya ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Ang lalaking nangunguna ay si Gavin ng Cordyrite Association. Tumakbo. Ang isa sa kanila ay sumigaw, at ang lahat ay napatigil sa kanilang pagkatulala, naghahanda na tumakas. Gayunpaman, bago pa nila magawa ang anumang bagay, isang malakas na aura ang sumugod sa kanila. Parang kasing bigat ng tingga ang mga paa nila at nakaugat sa lupa. Walang takas, kaya sagutin mo na lang ang mga tanong ko nang masunurin. Dumagundong ang boses ni Gavin sa buong lugar. Magtanong ka lang kung mayroon kang anumang mga katanungan, Mr. Finnegan.
Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin. Tama na. Ang hinihiling lang namin ay magpakita ka sa amin ng awa, Mr. Finnegan. Gagawin namin ang sinabi mo. Ang mga bounty hunters ay natisod sa isa't isa upang ipakita ang kanilang katapatan at lumuhad, na humingi ng awa. Hindi tumugon si Gavin sa kanilang mga pakiusap at sinabing, depende iyan sa kung gaano kahalaga ang iyong impormasyon. Kayong mga bounty hunters ay basura. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipag-ayos kay Mr. Finnegan? Eksakto. Kayong lahat ay isang grupo ng mga clown na labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili. How dare you try and negotiate terms kahit sa harap ng kamatayan? Putol ka ng creepy at sagutin mo ako. Anong nangyari sa lugar na ito? Ang natitirang mga manlalaban ng Cordy Right Association ay nagsusuot ng mapanghamak na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, ang mga bounty hunters ay isang grupo ng mga hamak na insekto. Ilang araw ang nakalipas, ang Eclipse ay nagdala ng higit sa 100 sekta at pinalibutan ang Dragon's Grave Valley upang pumatay ng isang magnanakaw. Nabalitaan ko na pinatay ng magnanakaw ang ilang paladin ng Eclipse. Kahit na ang Vice Chancellor ng Eclipse Academy ay namatay sa kanyang mga kamay. Nakita namin ang magnanakaw na pumasok sa Dragon's Grave Valley kasama ang 2 babae, ngunit hindi na sila muling lumabas. Ang aming hula ay ang magnanakaw ang may pananagutan sa akumulasyon ng Heavenly Thunder sa core area ng Dragon's Grave Valley. Ngunit nang maglaon, natukoy ng 2 leader ng sekta ng Eclipse na ang magnanakaw ay namatay mula sa Super Heavenly Thunder. At saka, wala kaming narinig mula sa kanyang pagkaraan ng mahabang panahon. Ang mga bounty hunters ay nagsiksikan upang iulat ang lahat ng impormasyon na mayroon sila. Ibinunyag pa nila kung ano ang sinabi ni Levi na, mapagmataas, upang palakasin ang kanilang kredibilidad. Matama na nakikinig si Gavin na may singkit na mga mata at laking gulat niya nang marinig ang mga salaysay ng katapangan ni Levi. Ang makapag-execute ng napakaraming mandirigma ng mag-isa, medyo kahanga-hanga siya. Marahil ang kababalaghang ito ay may kinalaman sa kanya. Bulong ni Gavin sa sarili. Mr. Finnegan, kahit sino mula sa pangkat na ito ay magagawa rin iyon. Hindi ako makapaniwala na sapat na iyon para makuha niya ang titulong isang tulisan. Gaano katanga? Ang Eclipse ay nagiging mas at higit na walang silbi upang matakot na walang saysay ng isang tao. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa kanila, Mr. Finnegan? Sumenya si Gavin sa mga tao at inutusan ang kanilang katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, Dead Men Tell No Tales. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3937 hinaharangan ng cloud ship ang langit na kulog. Hindi sinasadya ni Gavin na iligtas ang kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, wala itong maidudulot na mabuti sa Cordy Right Association kung ilalabas ang mga ito. Kung talagang may pinakamataas na kalidad na mga mahiwagang halamang gamot sa Dragon's Grave Valley, malamang na magiging kalaban ng publiko ang Cordy Right Association. Naunawaan ni Gavin higit sa sino man na ang pagpapala ng isang tao ay pumupukaw ng inggit at kasakiman mula sa iba. Sa makatuwid, ang mga bounty hunters na ito ay dapat mamatay, lalo na't alam nila ang pagkakakilanlan niya at ng kanyang mga tauhan. Samantala, ang mga bounty hunters ay natakot sa kanilang talino. Akala nila ay makakaligtas sila dito sa pamamagitan ng masunurang pagsasabi ng totoo. Gayunpaman, hindi pa rin sila nakaligtas sa kamatayan. Lahat, ilabas natin ang lahat ng ito. Baka malabanan natin ito. Oo, hindi tayo pwedeng maupo lang at walang gagawin. Lahat, kunin sila. Nagpasya ang karamihan na lumaban hanggang kamatayan. Ang mga sulok ng labi ni Gavin ay gamulong sa isang malamig na ngiti habang winawagayway ang kamay sa mga lalaking nasa likuran niya. Ang mga mandirigma ng Cordy Right Association ay sumunod sa kanyang tahimik na utos at sinimulan ang kanilang pagpatay. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang saysay ang katapangan at katapangan. 10 bounty hunters ang napatay sa isang iglap. Ilan pang mga mandirigma ang lumukso sa cloud ship, na nagmamadali patungo sa Dragon's Grave Valley. Dumagundong. Sa sandaling pumasok ang Thunder Cloud ship sa lambak, nagsimulang magtungo ang Heavenly Thunder. Wow, napakalakas ng Heavenly Thunder. Kung hindi dahil sa utos ni Mr. Fitzgerald, gusto kong subukang dalhin ang Heavenly Thunder.
Nagkataon lang na hindi ako nakahanap ng angkop na kapaligiran para mag-metamorphose. Kalimutan mo na yan. Ang pagpapaandar ng Heavenly Thunder ay magdudulot ng mga pagkaantala, at gusto ni G. Fitzgerald na ayusin natin ito ng mabilis. Habang nag-uusap ang mga manlalaban ng Cordyrite Association, ngumiti si Gavin at walang sinabi. Paimpol niyang pinindot ang isang button na hugis diamante na nasa pinakaharap ng Thundercloud ship. Swoosh! Ang pindutan ay kumikinang ng isang maliwanag na asol, at ang mga layer ng mga kalasag ng enerhiya ay lumitaw sa itaas ng Thundercloud ship. Ang mga energy shield ay ilang metro ang haba at may malabong azure at purple na glow sa kanila. Bigla na lang, agresibong hinampas ng Heavenly Thunder ang mga kalasag. Ang azure at purple na liwanag ay nanginginig at nabuo ang mga alon sa pinakalabas na layer ng mga energy shield. Ang mga kalasag ay ganap na nalabanan ang pag-atake ng Heavenly Thunder. Ang pinakamahalaga, ang enerhiya mula sa pag-atake ay nawala sa isang iglap, at ang cloud ship ay nagpatuloy ng maayos. Dumagundong. Hindi nagtagal, ang isa pang bolt ng Heavenly Thunder ay tumama muli sa cloud ship, at ang mga energy shield ay napawi ang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Walang nakikitang pinsala sa mga energy shield na parang immune sila sa Heavenly Thunder. Ang Thundercloud ship ay ginawa mula sa Thundrite, kaya natural, makakayanan nito ang mga pag-atake mula sa Heavenly Thunder. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magamit ng maayos ang mga kalasag ng enerhiya. Hindi ko akalain na gagawin ko ito sa isang kagaw na lugar. Mister, ang bait talaga ni Fitzgerald. Hahaha, masayang nagkwentuhan ang mga manlalaban, parang nasa masayang paglalakbay sila sa Dragon's Grave Valley. Hindi nagtagal, dumating ang Thundercloud ship sa non-core area, at ang dalas ng pag-atake ng Heavenly Thunder ay tumaas. Samantala, si Floyd ay galit na tumatakbo sa lupa sa non-core area. Pagkatapos ng mahabang panahon sa Dragon's Grave Valley, naging bihasa si Floyd sa pag-iwas sa mga pag-atake ng Heavenly Thunder. Kasabay nito, lalo siyang lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Ngunit gayunpaman, pagod na pagod si Floyd para harapin ang patuloy na pag-atake ng Heavenly Thunder. Sa kabutihang palad, sinubukan niyang kainin ang natitirang lakas pagkatapos ng pag-atake ng Heavenly Thunder, na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang stamina. Gayunpaman, napagtanto niya na kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagsapalaran patungo sa totoong core area, hindi niya kakayanin ang Heavenly Thunder o ang enerhiya ng lupa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit tumatakbo si Floyd sa lugar nitong mga nakaraang araw. Pinlano niyang sanayin ang kanyang sarili sa kasalukuyang antas ng pag-atake ng Heavenly Thunder bago sumulong. Biglang napansin ni Floyd na hindi na tumatama ang sikat ng araw sa tuktok ng ulo niya. Mabilis niyang inangat ang kanyang tingin at nakita niya ang isang higanteng barko na lumulutang sa himpapawid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3938 Isang pamalo ng kidlat. Ano ang bagay na iyon? Napuno ng pagtataka si Floyd sa tanawin, dahil hindi pa siya nakakita ng cloud ship bago o narinig na binanggit ito ng sinuman. Ang mas ikinagulat niya ay nang ang isang makapal na bolt ng Heavenly Thunder ay tumama sa cloud ship, ang energy barrier ng barko ay madaling naalis ito. Napakalakas nito. Kahit na ang Beacon-Lord Heavenly Thunder ay walang kakayahang gumawa ng anumang pinsala. Napanganga siya sa nakita. Higit pa rito, ang bagay na iyon ay nagpapalabas ng lahat ng uri ng nakakatakot na aura. Nang walang sandaling pagkaantala, nagsimulang mag-deploy si Floyd ng isang pamamaraan upang ganap na itago ang kanyang sariling aura. Noong una, inakala niya na malantad siya kapag nataman siya ng Heavenly Thunder, ngunit ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Hindi nagtagal, napansin niya na ang Heavenly Thunder na dating tumatama sa kanya ay lumipat ng mga atake nito patungo sa napakalaking cloud ship. Ang bagay na iyon ay parang pamalo ng kidlat. Higit pa rito, nawala na rin ang restraining power ng Earth Ley Line. Maaari bang ito ay hinihigop ng lumilipad na barkong pandigma na iyon? Habang hawak ang pag-iisip na iyon, mabilis na sinundan ni Floyd ang direksyon na dinaanan ng cloud ship. Ang napakalaking battleship, na lumipad sa medyo mataas na bilis sa simula, ngayon ay hindi maipaliwanag na bumagal. Hindi nagtagal, natunton ito ni Floyd mula sa malayo. Samantala, sakay ng cloud ship,
ang mga elite ng Cordyrite Association ay pantay na namangha. Anong nangyayari? Bakit biglang humihina ang Thundercloud ship? Parang may gravitational force na humihila sa amin mula sa lupa. Maaari bang mayroong isang uri ng espesyal na kapangyarihan na nakatago sa ilalim nito? Hindi ko inasahan na ang Dragon's Grave Valley ay magiging nakakatakot. Ano ba ang pinapanik mo? Binagalan lang namin. Hindi naman kasi tayo bumagsak sa lupa. Isara mo ang iyong bitag. Sa gitna ng mainit na debate ng mga miyembro ng Cordyrite Association, kumunat ang noo ni Gavin. Ipinagpalagay niya na ang Thundercloud ship ay madaling tatawid sa Grave Valley ng Dragon nang hindi napapansin. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Thunder ay hindi epektibo laban sa Thundrite. Gayunpaman, sa pagpasok sa non-core na lugar, ang Cloud ship ay hinawakan ng isang malakas na puwersa ng gravitational. Bukod dito, ang nakakatakot na puwersang ito ay malinaw na nagmula sa ibabaw at napakalakas na kaya nitong madaig ang mga sistema ng pagpapaandar ng Cloud ship. Ibaba ang aming flight altitude at magtipid ng mas maraming gasolina hanggat maaari, utos ni Gavin. Habang inaayos ng piloto ng Cloud ship ang flight stick upang maibaba ang Thundercloud ship, nagawa niyang bahagyang pataasin ang bilis ng paglipad ng barko. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Gavin na ang gravitational pull mula sa lupa at ang Heavenly Thunder ay nagtutulungan upang mapunit ang kanilang Cloud ship. Mukhang naging energy-filled na ang Dragon's Grave Valley. Anumang bagay na sumusubok na pumasok dito ay ita-target ng pinagsamang galit ng Earth Leyline at Heavenly Thunder. Nang magbigay si Gavin ng kanyang pagsusuri, ang kanyang mga tauhan ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon, dahil naglakbay na sila sa iba pang kakaibang lugar noon, tulad ng mga guho ng makapangyarihang mga nilalang at katulad ng mga pambihirang larangan ng enerhiya. Sa makatuwid, hindi na bigla sa kanilang naranasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa mas malalim na lugar sa Dragon's Grave Valley. Samantala, si Levi ay nasa bingit ng pagmamik ng dalawang premium na ultimate weapons nang maramdaman niyang may nakalusot sa non-core area ng Dragon's Grave Valley. Bukod dito, ang mga nanghihimasok ay napakalakas at may bilang sa 10, na nagtatapon ng natural na balanse ng enerhiya ng paligid. Boom! Sa biglaang pag-crack ng Heavenly Thunder, ang mga kidlat at dagandong na sumunod ay parang isang nalalapit na apocalypse. Gayunpaman, upang matiyak na hindi maaapektuhan ang kanyang proseso ng pag-forging, inilipat ni Levi sa kanya ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder at Earth Leyline. Kung nagkataon, magagamit ko ang kanilang magulong kapangyarihan upang mapangalagaan ang mga pinakahuling sandata, na mapuno sila ng kapangyarihan ng mga natural na elemento. Dahil lamang sa mga aksyon ni Levi kaya nakapasok ang Thundercloud ship sa core area ng walang karagdagang panganib. Kung hindi, dahil sa kapangyarihan ng Heavenly Thunder na nakakawasak sa lupa, nawasak na ang Cloud ship. Sa katunayan, kasama ang mapanirang kapangyarihan ng Earth Leyline, gutay-gutay na sana ito. Di nagtagal, ang kahangahangang presensya ng Thundercloud ship ay dumating sa tuyong lugar sa labas ng Arctic Lake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,939 kahit armas ang Diyos ay hindi ganyan kalakas. Pagkatapos nito, unti-unti itong nagpatuloy patungo sa Arctic Lake. Kahit na nai-channel ni Levi ang karamihan sa enerhiya ng Heavenly Thunder at Earth Leyline sa proseso ng forging ng premium ultimate weapons, hindi ito sapat para bawasan ang intensity ng mga ito sa loob ng core area. Dahil dito, nagsimulang gumapang muli ang Cloud ship sa bilis ng snail. Bumalik sa Cloud ship, mabilis na napansin ni Gavin at ng iba pang mga nakatira nito ang presensya ng ilang figure malapit sa Arctic Lake. Sa sandaling makita nila ang napakalaking tumpok ng mga dekalidad na mahiwagang halamang gamot at ang dalawang premium na ultimate na sandata na umaaligid sa ere, lahat sila ay puno ng kasabikan. Tingnan ang lahat ng mga divine bones, fire lilies, at spectral na bulaklak. Lahat sila ay top-notch magical herbs. Bilis, nakikita mo ba ang premium ultimate weapon na iyon? Maging ang divine sword ng Cordyrite Association ay mapatla kung ihahambing. Hindi ba obvious? Ang phenomenon sa loob ng Dragon's Grave Valley ay na-trigger ng dalawang premium ultimate weapon na iyon. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalibre ng armas. Maging ang mga mahiwagang halamang gamot lamang ay mahalaga kayamanan sa loob ng Cordyrite Association.
Talagang nakakuha kami ng ginto sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang mga elite ng Cordyrite Association na halos tumulo ang mga luha. Kung tutuusin, lahat sila ay mga bihasang mandirigma na may kaalaman sa mundo. Ang mga miyembrong may mataas na ranggo, sa partikular, ay nalantad pa sa maraming mahiwagang halamang gamot at mga pangunahing armas. Sa kabila noon, walang naghanda sa kanila sa kalidad at dami ng mga halamang gamot at sandata na sumalubong sa kanila, nauna sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga isip ay natangay, tulad ng pinakamayamang tao sa nayon na nakilala ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi masimulan ng mga salita na ilarawan ang visual at mental na pagpapasigla na na-trigger ng mga kayamanan sa harap nila. Tignan mo yung lalaking yon. Parang gumagawa siya ng premium ultimate weapon. Bulas ng isa sa mga miyembro ng Cordyrite Association. Habang tinatahak ng iba ang trajectory kung saan nakaturo ang kanyang daliri, kitang-kita nila ang buong proseso ng trabaho ni Levi. Lumulutang sa tabi mismo ni Levi ang isang sibat at busog, na sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa talam at espada na nakita nila sa kabilang panig. Wala sa mundong ito ang pamamaraan ng pagpapanday ng lalaking ito. Paano niya nagawang gumawa ng dalawang premium na ultimate na sandata ng ganoong kalidad ng sabay? Pinili niyang pandayin ang mga sandata gamit ang Heavenly Thunder at Earth Fire. Kahit na ang Weapon God ay hindi maaaring gumawa ng mas mahusay. Furthermore, he seems pretty relaxed while doing it, parang hindi naman siya apektado ng nakakakilabot na energy. Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Mukhang nataman natin ito, dahil ang isang dalubhasang panday ay walang katapusang pinagmumulan ng kayamanan. Sulit na sulit ang paglalakbay na ito. Tuwang-tuwa sa natuklasan, ang ilan sa kanila ay napuno ng pagnanasang tumalon mula sa cloud ship upang madagdagan ang mga mahiwagang halamang gamot. Maging si Gavin ay nahirapang itago ang kanyang pananabik habang nakatingin sa direksyon ni Levi, kumikinang ang mga mata. Mula sa kanyang pananaw, ang isang panday ng husay ni Levi ay ang banal na kapatan ng kayamanan. Hanggat kaya niyang kontrolin ang panday, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng vault ng mga premium ultimate weapons. Dahil doon, nagkaroon siya ng access sa pinakamaraming mga ito hanggat gusto niya, sa kondisyon na mayroong sapat na supply ng mga mahiwagang halamang gamot. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga high-level na sekta na nagtataglay ng maraming mahiwagang halamang gamot ngunit nagugutom para sa isang premium na ultimate weapon. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na hinahangad ang Weapon God sa Kenfort. Kahit na ang mga super secret na sekta ay ituturing ang mga sandata na may ganoong kalibre bilang mga pinakamahalagang sandata. Sino kaya ang lalaking ito, na nagtataglay ng napakahusay na pamamaraan sa pagmamik? Ang sandata ng Diyos ay isang matandang lalaki na nabuhay ng maraming taon, samantalang ang taong ito, sa kabila ng pagbabago ng kanyang hitsura, ay mukhang nasa edad na 30. Ang isang taong tulad niyan ay hindi dapat mahulog sa kamay ng ibang mga sekta. Kailangan natin siyang mahuli ng buhay. Sa kanyang desisyon, iminuwestra ni Gavin ang piloto. Pagkatapos noon, nagsimulang bumaba ang cloud ship at sa wakas ay dumaong malapit sa tumpok ng mga mahiwagang halamang gamot sa tabi ng Arctic Lake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,940 mas gusto ko ang mahirap na daan. Boom! Isang malakas na dagandong ang umalangaw sa sandaling ang cloud ship ay bumagsak sa lupa, bunga ng gravitational pull ng Earth leyline. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Cordyrite Association ay hindi naabala sa lahat, dahil ang tanging inaalala nila ay ang mga mahiwagang halamang gamot at mga premium na ultimate na armas. Whoosh! 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 Kasunod nito, isang masigasig na iilan ang lumitaw na sa harap ng tumpok ng mga mahiwagang damo sa isang iglap, matalas na sinusuri ang mga kayamanan sa harapan. Nang ma-validate ang uri at kalidad ng mga halamang gamot, ang lahat ay natuwa habang ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Tingnan mo ang napakalaking dami ng mga mahiwagang halamang gamot dito. Madali nilang nahihigitan ang lahat ng mayroon tayo sa vault ng Cordyrite Association. Pagkatapos suriin ang mataas na kalidad na divine bow na ito, nawalan ako ng interes sa piraso na nakita ko kahapon. Hindi ko inaasahan na ang isang tiwangwang na lugar na tulad nito ay mag-uumapo sa gayong mga kayamanan. Mas interesado ako sa dalawang premium ultimate weapons.
Hindi lamang nila makokontrol ang mga fenomena ng langit at lupa, ngunit may kakayahan din silang pakainin ang kanilang mga may hawak ng kapangyarihan ng kalikasan. Kung itatakwil ko sila sa labanan, walang sino man sa Kenfort ang makakahadlang sa akin. Itigil mo na ang paghihip ng iyong sariling trumpeta. At least, kakailanganin mo pa rin ang tulong ko. Ha ha ha. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Cordyrite Association, na hindi pinapansin ang presensya ni Levi, ay kumilos na para bang pagmamayari nila ang lahat doon. Higit pa rito, nakita pa nila ang huli bilang isang taong walang pagpipilian kundi pagsilbihan sila. Tulad ng para sa dalawang batang babae, ang kanilang antas ng paglilinang ay masyadong mababa upang hindi magamit. Gayunpaman, ang kanilang magagandang mukha ay naging perpekto para sa papel ng mga babaeng attendant. Samantala, ang biglang pagsulpot ng malaking grupo ay nagdulot ng takot sa mga mata ni Sherriette. Si Larissa, na hindi gaanong mas malakas kaysa kay Sherriette, ay malinaw na naramdaman na ang pinakamahina sa mga nanghihimasok ay maaari pa ring tumayo sa kanyang pinuno ng sekta. Sa katunayan, hindi niya maisip kung gaano kalakas ang kanilang pinuno, isang matandang nakasuot ng itim na damit. Sa kabila ng kanyang hindi mapagpanggap na hitsura, ang bawat galaw niya ay nagbibigay ng nakakainis na presyon. Mayroong 17 nanghihimasok na mas makapangyarihan kaysa sa pinuno ng sekta ng Eclipse. Bukod dito, lahat sila ay nagdadala ng mga sandata ng pinakahuling klase. Madaling malipol ng grupong ito ang anumang malaking sekta at mapuksa ang Eclipse sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Kaya ba ni Master na labanan sila? Habang panik, hindi maiwasan ni Larissa na tumingin sa direksyon ni Levi. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay ganap siyang nakatutok sa pagpapanday ng mga premium na ultimate na armas. Para bang naaliw siya sa pagdating ng mga bisita nilang hindi inanyayahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagmamadaling hamarang si Gavin. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang katahimikan pansamantala. Sa kanyang mga mata, naabot na ni Levi ang napakahalagang yugto ng pagpapanday ng sandata. Kung maabala ang proseso ng huli, maaari itong magresulta sa pagkasira ng armas. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos ni Levi ang busog at sibat, muling yumanig ang langit at lupa. Sa gitna ng mga bolts ng Heavenly Thunder at nagngangalit na Earthfire, isang divine glow ang nagpapaliwanag sa lugar na parang nagbibigay pugay sa bagong huwad na premium ultimate weapons. Habang ang sibat at busog ay tumutunog sa talon at espada, ang Heavenly Thunder at ang enerhiya ng lupa sa loob ng Arctic Lake ay nagsimulang muling magalit. Nang mapagtanto ng mga miyembro ng Cordyrite Association na ang kalibre ng mga armas ay labis na lumampas sa kanilang mga inaasahan, ang pagkabigla at lubos na kaligayahan ay bumaba sa kanilang mga mukha. Dahil sa kapanganakan lamang ng mga sandata ang may kakayahang mag-trigger ng ganoong natural na kababalaghan, ang personal na paggamit nito ay magbibigay sa isa ng mas malakas na sensasyon. Sir, walang katumbas ang forging technique na mayroon ka. Maaari ko bang tanungin kung handa kang sumali sa Cordyrite Association? Huwag kang mag-alala. Hanggat handa kang gumawa ng mga tunay na sandata para sa amin, ang iyong mga pagsisikap ay gagantimpalaan ng mabuti. Nakatago sa ilalim ng magiliw na tono ni Gavin ay isang nakatalukbong pagbabanta na sumunod. Paano kung tumanggi ako? Nakangiting sagot ni Levi. Sandaling natigilan si Gavin, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong tugon mula kay Levi. Kung tutuusin, nadetect pa niya ang mapanuksong tono sa mga sinabi ni Levi. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na malaman mo ang iyong lugar. Hindi lahat ay kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng paggawa ng maling pagpili, naiinis na sabi ni Gavin. Tumaas ang mga kilay, sumagot si Levi, nagkataon, natutuwa akong lumaban sa mga posibilidad, kaya ano ang gagawin mo tungkol dito?